Sa HK Trading Company, abalang-abala ang lahat sa trabaho, ngunit hindi ito isang ordinaryong kumpanya. Ang mga transaksyon dito ay hindi lehitimong mga kasunduang pangnegosyo, kundi may kaugnayan sa mga pasugalan at napakalalaking pautang na may napakataas na interes. Ang malaking conference room na dati ginagamit para sa mga business strategy meeting ay naging lugar na ngayon ng pag-aayos ng mahihirap singiling utang. Bawat taong pumapasok sa silid na iyon ay may kanya-kanyang layunin. May mga gustong umutang upang ipagpatuloy ang kanilang pagkahumaling sa sugal, habang ang iba naman ay desperadong naghahanap ng paraan upang makalaya sa mga utang na sumira sa kanilang buhay. Sa isang mataong konsyerto, si Vincent ay takot na tumatakbo habang hinahabol ng isang grupo ng mga tao. Paulit-ulit siyang lumilingon sa likuran at kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding takot dahil alam niyang napakalala ng kahihinatnan kapag nahuli siya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, napatakbo siya sa isang dressing room sa likod ng entablado. Ngunit sa halip na kaligtasan, si Carlos ang naghihintay sa kanya roon. Tahimik na inilapag ni Carlos ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa harap ni Vincent. Walang maraming salita, inutusan niya itong lagyan ng thumb mark ang bawat pahina mula sa authorization para sa pag-withdraw ng pera, kasunduan sa paglilipat ng mga ari-arian, life insurance ng kanyang asawa, hanggang sa mga dokumento ng lupang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Sa bawat dokumentong inilalapag sa harap niya, lalo lamang nanlumo si Vincent. Naunawaan niyang hindi na ito simpleng pautang kundi kabayaran sa lahat ng kanyang naging pagkakamali. Bagamat galit at takot na takot siya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang nanginginig na lagyan ng thumb mark ang lahat ng dokumento. Matapos maayos ang problemadong utang, tahimik na umalis si Carlos. Ngunit ang iniwan niya kay Vincent ay hindi kalayaan kundi ang napakaraming pinagkakautangan na naghihintay sa labas upang habulin siya. Samantala, si Chariz ay nakikipaglaban sa buhay sa ibang paraan. Sa isang family sports event, napilitan siyang magpanggap na ina ng isang bata bilang bahagi ng kanyang trabaho. Dahil sa kanyang bilis at determinasyon, sunod-sunod siyang nanalo sa iba't ibang laro hanggang sa makuha ang pinakamataas na pwesto. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, nakatanggap pa siya ng malaking bonus mula sa kliyente na labis niyang ikinatuwa. Ngunit hindi natuwa ang kasama niyang kaibigan. Para rito, masyadong malamig si Chariz dahil habang nagpapanggap na ina ay wala man lamang itong ipinakitang malasakit sa bata. Mula simula hanggang katapusan, ang tanging iniisip nito ay ang manalo upang makuha ang premyo. Para kay Chariz, sapat nang mabigyan ang bata ng isang masayang alaala at hindi na mahalaga ang iba pang bagay. Para sa kanya, kahit maikling sandali lamang iyon, kung nakapagpapasaya siya ng ibang tao ay sapat na iyon. Sa likod ng kanyang matatag na anyo, marami pala siyang pinapasan. Dating mahusay na estudyante ng abogasya si Chariz, ngunit matapos bumagsak ng ilang ulit sa bar exam, hindi pa rin niya natutupad ang kanyang pangarap na maging abogado. Hindi rin sapat ang kanyang law degree upang makahanap ng permanenteng trabaho, kaya pansamantala lamang ang kanyang mga pinagkakakitaan. Pag-uwi niya sa bahay, balak sana niyang aminin kay Hazel na muli siyang bumagsak sa bar exam, ngunit bago pa siya makapagsalita, inabutan siya ng kanyang ate ng isang mamahaling designer suit na matagal na nitong inihanda bilang regalo sa araw na maging abogado siya. Naniniwala si Hazel na darating ang araw na matutupad ang pangarap ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang maging handa ito para sa pagkakataong iyon. Nang makita ni Chariz ang pagmamahal at malaking pag-asang ibinibigay sa kanya ng kanyang ate, lalo siyang hindi nakapagsabi ng totoo. Tahimik na lamang niyang tinanggap ang regalo habang kinakain siya ng matinding konsensya dahil natatakot siyang biguin ang kanyang pamilya. Sa kabilang dako, sa isang pasugalan, nagwawala ang isang VIP na customer dahil hindi na siya pinapayagang umutang pa. Nakiusap siya kay Carlos na bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang mabawi ang lahat ng kanyang natalo. Dahil sa kanyang desperasyon, pumayag din si Carlos na pautangin siyang muli. Labis ang tuwa ng lalaki at inakala niyang naligtas na siya, ngunit hindi niya alam na kapag muli siyang nabigo, hindi lamang pera ang mawawala sa kanya, kundi pati ang lahat ng kanyang pag-aari. Kasabay nito, nagtipon ng ilang matataas na opisyal habang nag-aalaga ng mga bonsai at nag-uusap tungkol sa madidilim na lihim sa likod ng kanilang kapangyarihan. Ang tila ordinaryong usapan ay unti-unting naglantad ng iba't ibang iligal na gawain tulad ng pagtanggap ng suhol, pagtatakip sa mga kriminal at paggamit ng kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Hindi nagtagal, dumating si Dominic na nagnanais maging bahagi ng makapangyarihang grupong iyon. Ngunit upang makapasok sa kanilang samahan, kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga. Tahasang sinabi ni Samuel na ang membership fee ay 10 bilyong won, isang halagang ikinagulat ni Dominic. Upang makalikom ng ganoong kalaking halaga sa maikling panahon, nagsimula siyang mag-isip ng mas marami pang paraan upang mangurakot. Ngunit nagmungkahi si Lito ng mas mabilis na solusyon. Ipinakilala niya kay Dominic ang isang taong kayang kumita ng pera sa kahit anong paraan, si Carlos. Kinagabihan, pinuntahan ni Lito si Carlos sa kanyang opisina at iniutos na kailangan nitong makalikom ng 10 bilyong won. Sa harap ng napakawalang katwirang kahilingang iyon, napangiti na lamang si Carlos at tumanggi. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinipilit ng ganoon dahil hindi niya kailanman naisip na kaya niyang kumita ng ganoong kalaking halaga sa napakaikling panahon. Ngunit naniwala si Lito na nagpapakumbaba lamang si Carlos. Sigurado siyang maliit na bagay lamang ang halagang iyon para sa taong may hawak ng lahat ng koneksyon at impluwensyang mayroon siya. Pagkatapos ng kanilang mainit na pag-uusap, galit na umalis si Lito at iniwang mag-isang nag-isip si Carlos kung paano niya malalampasan ang mapanganib na sitwasyong kanyang kinakaharap. Kinabukasan, dumating ang pinakamasamang pangyayari. Biglang sinalakay ng mga pulis ang kumpanya at inaresto ang lahat ng taong konektado sa pasugalan. Isinara ang opisina at kinumpiska ang lahat ng dokumento at ari-arian.
Pagdating ni Carlos, wala na siyang nagawa kundi ang nakatulalang pagmasdan ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Agad niyang tinawagan si Lito, ngunit hindi siya nito sinagot. Hindi lamang ang kumpanya ang bumagsak. Isa-isang inaresto rin ang lahat ng tauhan ni Carlos dahil sa iba't ibang kahina-hinalang kaso. May inakusahan ng pananakit, may hinuli dahil sa pagmamaneho habang lasing, at may pinaratangang lihim na kumukuha ng video ng mga babae. Ang lahat ng kasong ito ay maingat na inihanda ni Lito. Maging ang direktor na si Jerome, na nakapangalan bilang opisyal na pinuno ng kumpanya, ay hindi rin nakaligtas. Inaresto siya dahil sa kasong iligal na pagpapatakbo ng pasugalan. Sa loob lamang ng isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aari ni Carlos. Wala na siyang ibang magawa kundi dalhin ang lahat ng natitira niyang pera sa bahay ni Lito. Lumuhod siya at nakiusap na palayain ang kanyang mga tauhan. Ngunit sapat lamang ang perang dala niya upang makalaya ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Walang emosyon na naglatag ng kondisyon si Lito. Sa loob ng 3 buwan, kailangan ni Carlos na makalikom ng 10 bilyong won. Kapag nabigo siya, si Jerome ang magdurusa sa kapalit. Sa sandaling iyon, nawala ang takot sa mga mata ni Carlos at napalitan ito ng matinding galit. Doon niya tuluyang naunawaan na ang taong dati niyang pinagkakatiwalaan ang siyang nagtulak sa kanya sa pinakamatinding kapahamakan. At sa mismong sandaling iyon, isang alaala mula sa kanyang nakaraan ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Maraming taon na ang nakalipas, noong isa pa lamang mahirap na estudyante si Carlos, pinuntahan siya ni Jerome sa kanilang bahay habang may hawak na kasulatan ng pagkakautang. Hindi lamang ang halagang hiniram ang nakasaad sa dokumento, dahil may kasama rin itong isang malupit na kondisyon, si Carlos mismo ang ginawang kolateral at ipagbibili upang mabayaran ang utang. Labis na nagalit si Carlos sa kalupitan ng kanyang ama. Hindi niya matanggap na nagawa nitong gamitin ang sarili nitong anak bilang kolateral upang mabayaran ang personal nitong pagkakautang. Ang sakit ng pagtataksil na iyon ay naging isang malalim na sugat na dala-dala niya sa loob ng maraming taon. Dahil sa matinding galit, nagpa siya si Carlos na hanapin ang kanyang ama upang kumprontahin ito. Gusto niyang malaman kung bakit nagawa nitong tratuhin siya ng ganoon. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama, agad siyang kinaladkad palabas ng mga tauhan ng pasugalan at hindi man lamang binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Habang nawawalan siya ng pag-asa, biglang may payong na sumilong sa kanya mula sa malakas na ulan. Ang may hawak nito ay si Jerome, ang lalaking nag-abot ng tulong at nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pagdating ni Jerome noong panahong iyon ang nagligtas kay Carlos mula sa kanyang madilim na buhay. Binigyan siya nito ng pagkakataong magsimulang muli at maging kung sino siya sa kasalukuyan. Kinabukasan, dinalaw ni Carlos si Jerome sa bilangguan. Labis siyang nasaktan nang makita niyang nakakulong ngayon ang taong minsang nagprotekta sa kanya. Nangako siyang gagawa siya ng paraan upang mailabas si Jerome sa lalong madaling panahon. Ngunit taliwas sa pag-aalala ni Carlos, nanatiling kalmado si Jerome. Ang tanging hinihiling niya ay mamuhay ng maayos si Carlos at ang kanilang mga kasamahan at huwag nang mag-alala para sa kanya. Hindi naman iyon ang unang pagkakataong nakulong siya, kaya para sa kanya ay hindi gaanong mabigat ang sitwasyon. Ngunit para kay Carlos, hindi lamang isang nakatatandang kapatid si Jerome. Siya rin ang nagpalaki, nagprotekta, at nagbigay sa kanya ng isang pamilya noong wala na siyang ibang malapitan. Dahil dito, hindi niya kayang panoorin lamang ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na mag-isang nagdurusa. Pagbalik ni Carlos sa opisina, nadatnan niya roon ang kanyang mga tauhang nakalaya na. Pinag-uusapan nilang lahat kung paano haharapin si Lito, ang taong nagplano ng lahat, nagpabagsak sa kanilang kumpanya, at nagtulak sa kanila sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil alam ni Carlos kung gaano kapanganib ang kanilang kalaban, inutusan niya ang lahat na umalis upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Siya na lamang ang mananatili upang mag-isang lutasin ang problema. Ayaw niyang madamay pa sa laban ang mga taong matagal nang nakasama niya. Dahil nagtitiwala sila kay Carlos, sinunod muna ng kanyang mga tauhan ang utos at umalis. Ngunit habang lalo nilang pinag-iisipan ang sitwasyon, hindi nila makalimutan ang lahat ng ginawa ni Carlos at Jerome para sa kanila. Naalala nila kung paano sila tinulungan at pinrotektahan ni Carlos at kung paano sila binigyan nito ng isang lugar na maituturing nilang tahanan. Sa huli, nagpasya silang lahat na bumalik. Ayaw nilang iwan si Carlos na mag-isang humarap sa panganib. Nais nilang lumaban kasama niya hanggang sa wakas. Isang tila imposibleng misyon ang nasa kanilang harapan, ang makalikom ng 10 bilyong won sa loob ng 3 buwan upang mailigtas si Jerome. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinimulan ng grupo na gamitin ang lahat ng mayroon sila. Isa-isa nilang siningil ang lahat ng hindi pa nababayarang utang at tinipon kahit ang pinakamaliliit na halagang nakuha nila. Kinuha rin nila ang deposito sa inuupahan nilang bahay, ipinagbili ang kanilang mga sasakyan, at maging ang kanilang mga kondominium unit upang makalikom ng pera. Gayunman, napakalayo pa rin ang kanilang nalikom mula sa kinakailangang 10 bilyong won. Habang hindi nila alam ang susunod na gagawin, nakaisip sila ng isang napakabaliw na plano, ang magdaos ng isang peking kasal upang makakuha ng pera mula sa mga bisita. Kapag nakapaghanda sila ng isang ingrandeng kasal, maaari silang makatanggap ng malaking halaga bilang mga regalong pera at magamit iyon upang maipagpatuloy ang kanilang plano. Ngunit isang malaking problema ang agad nilang hinarap. Wala silang babaeng gaganap bilang nobya. Sa pamamagitan ng isang kakilala, inalok si Chariz na sumali sa kanilang plano. Dahil nahihirapan siya sa pera at kailangan niyang magpadala ng tulong sa kanyang ate, tinanggap niya ang trabaho. Ang akala niya ay gaganap lamang siya bilang isang ordinaryong bisita sa kasal. Ngunit pagdating niya sa lugar, saka lamang nalaman ni Chariz na hindi siya magiging bisita. Siya pala mismo ang gaganap bilang nobya sa kanilang palabas.
Labis siyang nagulat sa hindi pagkakaunawaan at tumanggi muna dahil ayaw niyang madamay sa ganoong kakaibang gawain. Ngunit nang makita niya ang malaking halagang ibabayad sa kanya, mabilis siyang nagbago ng isip at pumayag na sumali. Sa wakas, nagsimula na ang kanilang palabas. Isinuot ni Charisse ang kanyang wedding gown at naglakad sa altar kasama si Carlos habang masayang naghihiyawan ang lahat ng bisita. Inihanda nila ang lahat na parang isang tunay na kasal kaya walang sinuman sa mga naroon ang naghinala. Sinundan niyon ang sunod-sunod na kakaibang pagtatanghal na ilang ulit na ikinawalang salita ni Charisse. Ngunit dahil sa malaking bayad, wala siyang ibang magawa kundi ipagpatuloy ang kanyang pagganap. Nang matapos ang seremonya, natanggap ni Charisse ang malaking halagang napagkasunduan nila. Agad siyang umalis at umasa na hindi na niya muling makikita ang magulong lalaking iyon. Ngunit hindi niya alam na ang pagkikita nilang iyon ay simula pa lamang ng masalimuot na ugnayan nila ni Carlos. Matapos makakuha ng malaking halaga mula sa peking kasal, ipinagpatuloy ng grupo ni Carlos ang kanilang plano sa paniningil ng mga utang. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan nila ang VIP na customer na ilang ulit nang umutang sa pasugalan. Upang ipaalala sa lalaki ang kanyang pagkakautang, dinala nila ito sa rooftop sa gitna ng napakalamig na panahon. Pinilit nila siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang napakalalaking utang. Habang wala na siyang matakbuhan, biglang naalala ng VIP na customer ang isang pagkakataong maaaring pagkakitaan ng malaking halaga mula sa lumang apartment complex na kanyang tinitirhan. Ibinunyag niyang malapit nang magkaroon ng halalan para sa leader ng kanilang distrito. Kapag nagawang kontrolin ang halalan, maaaring kumita ng napakalaking halaga ang taong nasa likod nito. Dahil sa impormasyong iyon, nakakita si Carlos ng panibagong pag-asa. Mula sa pagiging desperado dahil sa utang na 10 bilyong won, unti-unti niyang nakita ang isang paraan upang mabago ang kanyang kapalaran. Gayunman, alam niyang hindi lamang isang ordinaryong halalan ang nagaganap sa lumang apartment complex. Maaaring may mga lihim at makapangyarihang puwersang nakatago roon na higit na mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Paano kaya gagamitin ni Carlos ang pagkakataong ito? Makakalikom kaya siya ng 10 bilyong won sa loob ng 3 buwan upang mailigtas si Jerome o isa na naman itong bagong bitag na naghihintay sa kanya? Lalong tumitindi ang labanan sa pagitan ni Carlos at ng mga taong nasa likod ng lahat. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang isugal ang lahat upang protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Nang malaman ni Carlos na maaaring kumita ng mahigit 10 bilyong won mula sa lumang apartment complex, nagsimula siyang bumuo ng bagong plano. Inalis na rin niya ang pagkakatali ng VIP na customer. Ngunit nang sabihin nitong kailangan niyang maging chairman ng apartment complex, agad na inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na ihagis ang lalaki mula sa rooftop. Sa sobrang takot, paulit-ulit na nagmakaawa ang VIP na huwag siyang patayin. Mabilis niyang ipinaliwanag na hindi naman kailangang maging chairman agad si Carlos. Maaari muna siyang magsimula bilang leader ng distrito bago unti-unting tumakbo bilang chairman ng apartment complex. Dahil nais niyang makalikom ng 10 bilyong won sa pinakamaikling panahon, nagpa siya si Carlos na paniwalaan ang lalaki. Kasama ang kanyang mga tauhan, bumaba siya gamit ang elevator. Pinunit niya ang anunsyo tungkol sa halalan para sa leader ng distrito at isinama ang VIP na customer sa condominium unit nito upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kanilang plano. Gayunman, nanatiling duda ang buong grupo. Hindi sila makapaniwalang may mahigit 10 bilyong won na nakatago sa isang luma at sirang apartment complex. Nang makita ng VIP na hindi sila kumbinsido, sinabi niyang tawagan nila ang management office at itanong ang tungkol sa long-term maintenance reserve fund upang malaman nila ang katotohanan. Upang makatiyak, agad na tumawag si Carlos sa management office at nagpanggap bilang isang residente ng apartment complex. Nang sabihin ng empleyado ng management office na mahigit 17 bilyong won ang kasalukuyang balance ng long-term maintenance reserve fund, napanganga sa gulat ang buong grupo. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Dahil napatunayan ang kanyang sinabi, muling bumalik ang mayabang na kilos ng VIP na customer at tuluyan nang nawala ang kanyang takot. Inutusan pa niya ang matabang lalaki na ipagtimpla siya ng kape. Pagkatapos, komportable siyang naupo sa silya, kumain ng sitsirya at nagsimulang magbigay ng mga utos. Nang makita nilang napakalaking halaga ng pera ang maaaring mapasa kamay nila, agad na nagpasya ang buong grupo na gagawin nila ang lahat upang makuha ang 17 bilyong won. Kinabukasan, nagsagawa ang mga ina sa apartment complex ng pagtatanim sa bakuran upang makagawa ng luntiang espasyo para sa mga bata. Maraming residente ang sumuporta sa gawain. Masaya silang nagtulungan sa paglalagay ng lupa, pagdidilig, at paghikayat sa mga bata na alagaan ang mga halaman. Ngunit habang maayos na nagaganap ang lahat, biglang dumating ang isang babaeng kulot ang buhok. Malakas niyang sinabi na walang kabuluhan ang pagtatanim at ginagamit ng mga ina ang pampublikong lugar nang hindi man lamang humihingi ng pahintulot mula sa ibang mga residente. Hindi nagpatinag ang isang maikli ang buhok na ina. Agad niya itong sinagot at hinamon kung ano ang magagawa nito laban sa kanila. Dahil sa hamon, walang sinabi ang babaeng kulot ang buhok. Dumiretso lamang siya sa mga halaman at binunot ang lahat ng bagong tanim ng mga bata. Dahil sa ginawa niya, agad na sumiklab ang matinding pagtatalo. Walang gustong magparaya sa magkabilang panig. Patuloy silang nagsigawan hanggang sa magulo ang buong apartment complex. Pagkatapos ng kanilang sagutan, nagsama-sama ang grupo ng mga batang ina upang magreklamo at magsalita tungkol sa babaeng kulot ang buhok. May nagsabing minsan na itong sumali sa isang beauty pageant. Agad na tumawa ng mapanukso ang isa pang ina at sinabing kung naging beauty queen man ito, malamang ay reyna lamang ito ng mga ligaw na bulaklak. Dahil sa sinabi niya, nagtawanan ng malakas ang buong grupo.
Mula roon, nagsimula nilang pag-usapan ang pangangailangang pumili ng isang kinatawan na magtatanggol sa mga karapatan ng mga batang ina sa loob ng apartment complex. Matapos ang mahabang talakayan, nagkaisa ang lahat na iboto si Susan bilang leader ng distrito. Pagkatapos, unti-unti siyang tatakbo para sa posisyon ng chairman ng apartment complex dahil ayon sa patakaran, mula sa mga leader ng distrito pinipili ang magiging chairman. Nang marinig ni Susan na nagkakaisa ang lahat sa pagsuporta sa kanya, labis siyang natuwa at agad na pumayag sa kanilang plano. Samantala, pinuntahan ni Dominic si Vincent upang iulat ang naging pagtatalo ng mga ina tungkol sa pagtatanim sa bakuran. Matapos marinig ang buong pangyayari, bahagyang umiti si Vincent at sinabing ang pinakamainam na paraan upang manatili ng matagal sa isang posisyon sa pamamahala ay ang paliitin ang malalaking problema at ituring na parang walang nangyari ang maliliit na issue. Kailangan lamang nilang pagtawanan at palampasin ang mga ito hanggang sa kusa ring humupa ang lahat. Bagamat natapos na ni Dominic ang kanyang ulat, nanatili pa rin siyang nakatayo at hindi umalis. Dahil dito, napagtanto ni Vincent na mayroon pa itong mas mahalagang sasabihin. Tulad ng kanyang hinala, ipinaalam ni Dominic na nagbabalak ng magbitiw sa trabaho si Hazel. Nang marinig iyon, agad siyang ipinatawag ni Vincent sa kanyang opisina upang makausap. Lumalabas na si Hazel ang kanang kamay ni Vincent sa apartment complex. Sa loob ng maraming taon, tinulungan niya itong magbulsa ng malaking halaga mula sa pondo ng mga residente. Dahil sa perang iyon, nagawa ni Hazel na tustusan ang pag-aaral ng abogasya ni Charisse at patuloy na umasa na balang araw ay magiging abogado ang kanyang kapatid. Bagamat alam niyang mali ang lahat ng kanilang ginagawa, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mataalang-alang sa kinabukasan ni Charisse. Ngayong naniniwala siyang nakapasa na si Charisse sa bar exam, gusto na ni Hazel na tapusin ang lahat at magsimula ng isang marangal na pamumuhay. Ngunit hindi basta-basta pahihintulutan ni Vincent na umalis ang isang taong napakaraming nalalaman tungkol sa kanyang mga lihim. Ang mas masakit, hindi alam ni Hazel na muli na namang bumagsak si Charisse sa bar exam at hindi pa ito kailanman naging abogado gaya ng matagal na niyang pinaniniwalaan. Kasabay nito, nagsagawa ang VIP na customer ng isang espesyal na klase para kina Carlos at sa kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng tungkol sa Long-Term Maintenance Reserve Fund, kung paano ito nabubuo, kung sino ang may karapatang mamahala rito, at kung anong mga paraan ang maaaring gamitin upang makapaglabas ng pera nang hindi nagrereklamo ang mga residente. Gayunman, ang 4 na bilyong won na minsan niyang nakuha sa ganitong paraan ay inabot ng 4 na taon bago niya tuluyang nalikom. Samantalang 3 buwan lamang ang ibinigay kay Carlos upang mailigtas si Jerome. Nang mapansin ng VIP na customer ang pagkainip ni Carlos, nagmungkahi siya ng mas mapangahas na paraan. Kailangan lamang nilang makuha ang opisyal na selyo ng management office upang mailabas muna ang pera at saka na lamang maghanap ng paraan upang makatakas. Ang direktang may hawak ng selyo at kapangyarihang mamahala sa maintenance fund ay sina Vincent at Dominic. Dahil dito, ang unang hakbang ng kanilang plano ay ang gawin ang lahat upang maging leader ng distrito si Carlos. Kapag nagawa niya yon, unti-unti siyang makalalapit sa pamunuan bago nila planuhin kunin ang maintenance fund. Dahil sa kanyang talino at husay sa pagpaplano, mabilis na nabuo ni Carlos sa kanyang isipan ang buong operasyon. Kinuwenta niyang kapag nagtagumpay sila, lalampas sa 21 bilyong won ang kabuuang pera niya. Hindi lamang iyon magiging sapat upang maibigay ang 10 bilyong won at mailigtas si Jerome, kundi mababayaran din niya ang lahat ng kanilang utang, maitatayo niyang muli ang kumpanya, at matutupad ang matagal na niyang pangarap. Ngunit alam din ni Carlos na hindi madaling makuha ang napakalaking halagang iyon. Upang malapitan ang maintenance fund, kailangan niyang direktang harapin sina Vincent, Dominic, at ang iba pang makapangyarihang puwersang matagal nang nakaugat sa apartment complex. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magpabagsak sa buong plano. Hindi lamang mawawala kay Carlos ang pagkakataong mailigtas si Jerome, maaari rin niyang mawala ang mga kasamahang palaging nakikipaglaban sa tabi niya. Dahil dito, ang nalalapit na halalan para sa leader ng distrito ay hindi na simpleng paligsahan lamang sa pagitan ng mga residente. Isa na itong laban na magpapasya sa kapalaran ni Carlos at ng lahat ng taong nananatili sa kanyang panig. Kinabukasan, muling dinalaw ni Carlos si Jerome sa bilangguan. Nangako siyang mailalabas niya ito sa lalong madaling panahon. Ngunit ang tanging nais ni Jerome ay mamuhay ng maayos si Carlos at huwag nang ipagpatuloy ang paggawa ng mga maling bagay. Gayunman, iginiit ni Carlos na magiging ganap lamang ang kanyang buhay kapag kasama niya si Jerome. Maraming taon na ang nakalipas, upang mailigtas si Carlos mula sa kanyang malupit na ama, itinago ni Jerome ang kasulatan ng pagkakautang na pinirmahan nito. Ang dokumentong iyon lamang ang pumipigil sa ama ni Carlos na muli siyang dalhin at ipagbili. Nang mamatay ang ama ni Carlos, walang pag-aalinlangang sinunog ni Jerome ang kasulatan. Sa pamamagitan yon, tuluyan niyang pinalaya si Carlos at ibinigay rito ang karapatang magpasya para sa sarili nitong buhay. Ngunit sa halip na umalis, pinili ni Carlos na manatili sa tabi ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Pagbalik ni Carlos sa apartment complex, nasaksihan niya ang isang napakaingay na pagtatalo. Isang mayabang na binata ang paulit-ulit na nagpaparada sa ipinagbabawal na lugar sa harap ng apartment, na labis na ikinagalit ng mga residente. Matapos siyang ilang ulit na paalalahanan sa pamamagitan ng mga papel na idinikit sa kanyang sasakyan, inakala ng binata na sinasadya ng mga residente na sirain ang kanyang ari-arian. Dahil sa galit, ipinarada niya ng pahalang ang sasakyan sa daan papunta sa basement parking, kaya walang makadaan. Lalong tumindi ang pagtatalo nang dumating ang babaeng kulot ang buhok at nakipagsagutan sa binata. Sa sandaling iyon, dumating si Carlos sakay ng kanyang sasakyan. Hindi siya bumaba at wala rin siyang sinabi. Mariin niyang inapakan ang silinyador at diretsong binangga ang sasakyang nakaharang hanggang sa tumilapon ito sa gilid.
Nang makita yon, agad na pumalakpak at naghiyawan ang lahat ng residente. Sa wakas, may isang taong nangahas na harapin ang mapagmataas na binata. Nang makita ng binata ang pinsala sa kanyang sasakyan, namula siya sa galit at agad na humingi kay Carlos ng 300 milyong won bilang kabayaran. Ngunit kalmadong sinabi ni Carlos na hindi siya magbabayad kahit isang won. Kapag gusto ng binata, maaari siyang magsampa ng kaso sa korte. Dahil sa matatag na paninindigan ni Carlos, wala nang ibang nagawa ang binata kundi humiga sa gitna ng bakuran at magwala upang makuha ang simpatya ng mga tao. Sa sandaling iyon, dumating si Samuel, ang construction CEO na dati ring humingi ng 10 bilyong won kay Dominic bilang bayad upang makapasok sa makapangyarihang samahan. Walang sinabi si Samuel. Kinuha lamang niya ang kanyang susi at dinagdagan pa ng ilang gasgas ang sasakyan ng binata. Pagkatapos, malamig niyang sinabi na babayaran lamang niya ang tunay na halaga ng sasakyan bago pa ito nagkaroon ng mga gasgas. Pagkatapos ay bumaling si Samuel kay Carlos at nagpasalamat dahil tinulungan nito ang mga residente na harapin ang isang taong walang respeto sa iba. Dahil sa ginawa ni Carlos, nagsimulang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya ang maraming residente ng apartment complex. Pagsapit ng gabi, nagkataong nagkita sina Charis at Hazel sa hintayan ng bus at sabay silang naglakad pauwi. Habang naglalakad, ilang ulit na tinangkang aminin ni Charis na muli siyang bumagsak sa bar exam, ngunit sa tuwing nakikita niya ang pagod at mga tahimik na sakripisyo ng kanyang ate, hindi niya magawang ilabas ang mga salitang nais niyang sabihin. Sa halip na sabihin ang katotohanan, nangako si Charis na tutulungan niya si Hazel na matupad ang pangarap nitong makapagtayo ng sariling panaderya balang araw. Labis na ikinatuwa ni Hazel ang pangakong iyon. Samantala, lalong nabalisa si Charis dahil sa patuloy na paglaki ng kanyang konsensya. Kinabukasan, pagdating ni Samuel sa basement parking, natuklasan niyang sinadya ng isang tao na butasin ang isa sa mga gulong ng kanyang sasakyan. Matapos suriin ang kuha mula sa CCTV, mabilis niyang nalaman kung sino ang may kagagawan. Agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na maghanda ng isang laro ng golf. Malamig niyang sinabi na ang magiging butas sa golf course sa araw na iyon ay ang mismong bibig ng taong bumutas sa kanyang gulong. Ang salarin ay ang mayabang na binatang nakipagtalo sa kanila noong nakaraang araw. Samantala, napakainday sa apartment ni Carlos habang pinag-uusapan ng buong grupo kung paano isusulat ang kanyang aplikasyon bilang kandidato sa pagiging leader ng distrito. Bawat isa ay may sariling mungkahi kaya buong araw nilang paulit-ulit na binago ang aplikasyon, ngunit hindi pa rin nila ito matapos. Nang magkasundo na sila sa nilalaman, naghanda rin ang grupo ng isang magandang larawan ni Carlos upang mas madaling makuha ang loob ng mga residente. Kinabukasan, dinala ni Carlos ang kanyang mga dokumento sa management office upang opisyal na magparehistro bilang kandidato. Doon niya nalaman na siya ang kauna-unahang binatang walang asawa sa kasaysayan ng apartment complex na tumakbo para sa posisyon ng leader ng distrito. Sa mga nakaraang halalan, ang mga kandidato ay karaniwang mga pinuno ng pamilya o kinatawan ng mga pamilyang ilang henerasyon nang naninirahan sa lugar. Dahil dito, agad na nakatawag ng pansin ang kanyang aplikasyon. Pagkarinig nito, bumalik si Carlos sa kanyang apartment at kinompronta ang VIP na customer. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumakit ng matindi ang tiyan ng lalaki. Paulit-ulit siyang umutot kaya walang sinuman sa silid ang nangahas na lumapit sa kanya. Wala nang ibang nagawa si Carlos kundi takpan ang kanyang ilong at hintayin matapos ang lalaki bago nila ipagpatuloy ang pag-uusap. Habang iniisip ng buong grupo kung paano nila malulutas ang problema, dumating ang mga larawan mula sa peking kasal nina Carlos at Charis. Nang makita nila ang mga larawan, bigla silang nakaisip ng panibagong paraan. Kapag hindi kwalipikado si Carlos dahil wala siyang asawa, kailangan lamang nilang magmukha siyang isang lalaking may sariling pamilya. Dahil dito, agad nagplano ang grupo na isama si Charis sa kanilang koponan upang magpanggap itong asawa ni Carlos habang tumatakbo siya bilang leader ng distrito. Bilang unang hakbang, umupa sila ng isang manyak na lalaki upang guluhin si Charis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nang malagay sa panganib si Charis, dumating si Carlos na parang isang bayani at agad siyang iniligtas. Dahil sa nangyari, unti-unting nagbago ang tingin ni Charis sa kanya. Gayunman, matapos ang insidente, tinanggal si Charis sa trabaho dahil sa hindi niya pagsunod sa tamang asal at mga patakaran ng kumpanya. Hindi pinalampas ni Carlos ang pagkakataon. Agad niya itong pinuntahan at inalok ng isang kasunduan. Nais niyang magpanggap si Charis bilang asawa niya sa loob ng 3 buwan. Labis na ikinagulat ni Charis ang kakaibang alok kaya agad siyang tumanggi. Para sa kanya, maruming pera ang kinikita ni Carlos at ayaw niyang madamay sa anumang may kaugnayan dito. Ngunit nang ialok ni Carlos ang bayad na aabot sa 10 milyong won, natigilan lamang si Charis ng ilang segundo bago tuluyang magbago ng isip. Napakalaki ng halagang iyon at sapat upang mabago ang buhay nilang magkapatid kaya hindi niya nagawang tanggihan ang alok. Pag-uwi sa bahay, hindi mapakali si Charis dahil hindi niya alam kung anong mga sitwasyon ang kakaharapin niya sa kakaibang trabahong iyon. Gayunman, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang gawin ang lahat upang matapos iyon alang-alang sa kinabukasan nilang magkapatid. Samantala, pinuntahan ni Carlos ang VIP na customer at inutusan itong magpanggap bilang kanyang ama hanggang sa maging chairman siya ng apartment complex. Bilang kapalit, buburahin niya ang lahat ng utang ng lalaki. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan ang VIP na customer na pumayag. Kinabukasan, nagkita-kita ang buong grupo upang kumuha ng mga larawan ng kanilang peking pamilya. Ang hindi inaasahan, may isang batang lalaki ring dumating upang gumanap bilang anak nina Carlos at Charis. Ang bata ay anak ng isa nilang kasamahan na pansamantala nilang hiniram upang mabuo ang imahe ng isang pamilyang binubuo ng 3 henerasyon.
Sa ganitong paraan, magiging mas kapani-paniwala ang aplikasyon ni Carlos sa paningin ng mga residente. Habang kinukunan ng litrato, kailangan nilang patuloy na gumanap bilang isang masayang pamilya. Magkahawa kamay sila, nagtatawanan, at inaalagaan ang bata na para bang tunay nila itong kamag-anak. Bagamat medyo alanganin sila noong una, kalaunan ay naging maayos ang pagtutulungan ni Carlos at Charis. Naging natural ang kanilang pagganap kaya maging ang photographer ay hindi napansing isa lamang palabas ang lahat. Matapos ang photoshoot, sabay-sabay silang umuwi dala ang kanilang mga bagong pagkakakilanlan. Handa na silang harapin ang mapanlinlang na labanan para sa posisyon ng leader ng distrito. Sa laban na yon, isang maliit na pagkakamali lamang ang maaaring magpabagsak sa buong plano nilang makuha ang maintenance fund na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong won. Matapos nilang pirmahan ang kontrata upang magpanggap bilang isang pamilya, agad na isinama ni Carlos ang buong grupo sa labas upang kumain at mas maging malapit sa isa't isa. Ngunit bago pa man nila tuluyang ma-enjoy ang pagkain, biglang kumalam ng napakalakas ang tiyan ng pinakabatang miyembro kaya sabay-sabay na napalingon sa kanya ang lahat ng nasa mesa. Sa halip na mahiya, buong tapang niyang sinabi na ginagawa niya ang 16/8 intermittent fasting. Kaya kapag oras na para kumain, kusa raw tumutunog na parang alarm ang kanyang tiyan. Dahil sa sagot niya, walang nasabi ang lahat. Sinamantala naman ni Carlos ang pagkakataon upang tumayo at ipahayag na simula sa araw na yon, opisyal na silang magiging isang tunay na pamilya. Masigla niyang hinati-hati ang kani-kanilang papel. May gaganap bilang ama, ina, anak, tiyuhin, tiyahin at nakababatang kapatid. Kailangan nilang kabisaduhin ng mabuti ang kanilang mga papel upang hindi sila mabuking. Napahawak na lamang si Charis sa kanyang noo at napabuntong hininga dahil para sa kanya, mas mukha silang comedy trope kaysa isang pamilya. Samantala, tuwang-tuwa naman ang iba. Tumayo pa sila at pumalakpak na para bang katatapos lamang ng isang in-branding seremonya. Pagkatapos kumain, sumakay silang lahat sa sasakyan pabalik sa apartment complex. Habang nasa daan, biglang sinabi ni Carlos na simula kinabukasan ay opisyal nang titira sa bahay niya si Charis. Bago pa makapag-react si Charis, huminto ang sasakyan sa mismong harapan ng apartment complex. Agad na namutla ang kanyang mukha nang mapagtantong iyon mismo ang lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang ate na si Hazel. Dahil sa kaba, agad niyang pinahinto ang sasakyan at iginiit na kanselahin na lamang nila ang kontrata. Kapag nalaman kasi ni Hazel na nagpapanggap siyang asawa ng ibang lalaki, siguradong malaking problema ang kakaharapin niya. Ngunit sinabi ni Carlos na hindi na niya maaaring kanselahin ang kanilang kasunduan. Dahil dito, lalo lamang nailang si Charis. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tinawagan ang kanyang ate upang malaman kung naroon ito. Mabuti na lamang at nag-leave pala si Hazel at wala sa opisina. Dahil dito, nakahina ng maluwag si Charis na parabang nakaligtas siya sa isang malaking sakuna. Hindi na hinayaan ni Carlos na magbago pa ang isip niya. Agad niyang dinala ang buong Peking pamilya sa management office upang isumite ang kanyang aplikasyon bilang kandidato sa pagiging leader ng distrito. Pagpasok pa lamang nila, masiglang nakipagkamay si Carlos kay Dominic na parabang matagal na silang matalik na magkaibigan. Nang tanungin kung sino ang mga kasama niya, buong kumpiyansa niyang ipinakilala ang mga ito bilang kanyang masayang pamilya. Ipinakilala niya si Charis bilang pinakamagandang asawa sa buong apartment complex. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanilang mabait na anak, ang kanyang ama na dati raw pintor, at ang kanyang nakababatang kapatid. Napakakinis ng kanyang pagpapakilala kaya kung walang nakaalam ng katotohanan, iisipin ng sinuman na isa talaga silang huwarang malaking pamilya. Labis na nagulat si Dominic nang dalhin ni Carlos ang buong pamilya upang isumite ang aplikasyon. Karaniwan kasi ay online lamang nagpaparehistro ang mga kandidato at ngayon lamang siya nakakita ng isang pamilyang sama-samang dumating na para bang kukuha ng commemorative photo. Sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok sa opisina si Susan upang magreklamo tungkol sa management fee. Paulit-ulit niyang kinwestiyon si Dominic. Buong buwan daw ay hindi naman ginagamit ng kanilang pamilya ang gym, sauna, o breakfast service, ngunit kailangan pa rin nilang magbayad ng 2,000 won buwan-buwan. Para sa kanya, napakawalang katwiran yon. Matyagang ipinaliwanag ni Dominic na bahagi iyon ng common maintenance fee na kailangang bayaran ng lahat ng residente. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Susan na si Carlos pala ang lalaking humarap sa magulong driver noong nakaraang araw. Agad niyang iniba ang usapan at nagsimulang makipagsismisan. Nagtataka niyang tinanong kung ano ang ginagawa ni Carlos sa management office. Nang malaman niyang tatakbo si Carlos bilang leader ng distrito, biglang naningning ang kanyang mga mata na parabang nakahanap siya ng bagong malaking chismis. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang buong pamilya, ngunit habang mas pinagmamasdan niya ang mga ito, lalo siyang nakaramdam na may kakaiba. Bilang itinuturing niyang mga mata at tainga ng apartment complex, sinabi niyang hindi pa niya kailanman nakita ang pamilyang iyon sa lugar. Unti-unting naging tensyonado ang paligid habang patuloy siyang nagtatanong. Ngunit nanatiling kalmado si Carlos at nakangiti lamang. Samantala, pilit namang nakangiti si Charis hanggang sa halos mangalay ang kanyang mukha dahil natatakot siyang isang maling salita lamang ay maaari nang makabunyag sa kanilang pagkukunwari. Paglabas nila sa opisina, pumunta ang buong grupo sa parke upang magpahinga. Doon, mausisang tinanong ni Charis kung bakit ganoon na lamang ang determinasyon ni Carlos na maging leader ng distrito. Masiglang sinabi ni Carlos na simula pa lamang ang pagiging leader ng distrito. Ang tunay niyang layunin ay maging chairman ng apartment complex. Nang marinig yon, hindi napigilan ni Charis ang pagtawa. Tinanong niya kung talagang gusto lamang nitong makatulong sa apartment complex o may iba itong binabalak. Agad itong itinanggi ni Carlos at sinabing ang tanging gusto niya ay lalo pang gumanda ang kanilang apartment complex.
Ngunit dahil sa tusong ekspresyon sa kanyang mukha, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Carlos ng tawag mula sa hepe ng pulisya na may hawak kay Jerome. Humingi siya ng 3 pang buwan upang makumpleto ang 10 bilyong won at iginiit na tuparin nito ang pangakong palalayain si Jerome kapag naibigay na niya ang buong halaga. Kasabay nito, tahimik na lumapit sa hepe ang isang misteryosong designated driver. Walang naghinalang tauhan pala ni Carlos ang lalaking iyon na ipinuwesto roon upang magmanman. Matapos mag-imbestiga, mabilis niyang iniulat kay Carlos na tila hindi ang hepe ang tunay na kumokontrol sa lahat mula sa likuran. May isa pang misteryosong puwersa sa likod nito na nagpapahiwatig na nagsisimula pa lamang talaga ang laban ni Carlos. Samantala, sa meeting room ng Apartment Management Board, isinagawa ang pagpupulong bilang paghahanda sa halalan para sa mga leader ng distrito. Seryoso ang atmosfera, ngunit puno rin ito ng kabalintunaan. Sinimulan ni Vincent ang pagpupulong sa isang tanong. Dahil tig-isang kandidato lamang naman ang bawat distrito, hindi ba dapat ituring na agad na silang nanalo? Bakit kailangan pang magsagawa ng halalan at magsayang ng oras at pagod? Agad na tumango ang ilan bilang pagsang-ayon. Para sa kanila, abala na ngayon ang karamihan sa mga residente sa paghahanap buhay, kaya wala nang sapat na lakas o oras upang intindihin pa ang mga halalan sa apartment complex. May isa pang nagsabing masasayang lamang ang oras, pera, at manpower kung magsasagawa pa sila ng botohan. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Vincent at mariin niyang sinabi na kahit isa lamang ang kandidato, kailangan pa rin nilang sundin ang tamang proseso dahil ang patakaran ay patakaran. Ayon sa kanya, kung nais nilang magkaroon ng isang maayos na lipunan, kailangang magsimula iyon sa pinakamaliliit na bagay. Maging ang halalan sa apartment complex ay dapat panatilihin ang tunay na diwa ng demokrasya. Dahil sa matatayog niyang salita, sunod-sunod na tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. May isa pang ang sumipsip sa kanya at sinabing ang bawat salita ni Vincent ay napakalalim na parabang isang pilosopiya sa buhay. Nang makita nilang tila nasisiyahan siya sa mga papuri, may nagtanong kung muli ba siyang tatakbo bilang chairman. Nagkunwari siyang mapagkumbaba at sinabing hindi siya isang taong uhaw sa kapangyarihan. Ngunit hindi mawala ang ngisi sa kanyang mukha, kaya halatang halata kung gaano siya kasaya sa loob. Sa pagkakataong iyon, may nakapansin na wala sa pagpupulong ang mga kandidato mula sa District 4 at District 6. Ipinaliwanag ni Vincent na ang kandidato mula sa District 6 ay isa lamang batang ina. Para sa kanya, ang mga batang ina ay mas mahusay lamang sa tsismisan kaysa sa pagbibigay ng anumang mahalagang ambag, kaya hindi na niya ito inanyayahan. Walang nagawa ang mga tao sa silid kundi pilit ng umiti. Samantala, mas kakaiba naman ang sitwasyon ng kandidato mula sa District 4. Bagamat matagal na itong nagsumite ng aplikasyon, sa hindi malamang dahilan ay hindi rin ito inimbitahan sa pagpupulong. Habang nangyayari iyon, abalang-abala naman ang grupo sa bahay ni Carlos sa paghahanda para sa kampanya sa sarili nilang kakaibang paraan. Nagsimulang bumili ng magkakaparehong uniforme ang peking pamilya. Balak pa ni Carlos na mamigay ng mga business card sa buong apartment complex at hinati-hati niya ang gawain sa bawat miyembro na parabang tumatakbo siya bilang pangulo ng bansa. Sinabi ng VIP na customer na sa tagal niyang naging manager, ngayon lamang siya nakakita ng nag-iisang kandidato na nagpapaimprenta pa rin ng libu-libong business card. Ngunit kalmado lamang si Carlos. Para sa kanya, walang masama kung sobra ang kanilang paghahanda. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Charis dala ang balitang agad na nagpatahimik sa buong grupo. Lumalabas na bukod kay Carlos, dalawa pa ang ibang kandidato. Ang una ay walang iba kundi si Susan, na nagtungo sa management office noong nakaraang araw upang makipagtalo tungkol sa bayad sa gym. Nang marinig iyon, agad na napatingin si Carlos kay Dominic na tila sinisisi ito at nagtatanong kung hindi ba sinabi nitong walang sinuman ang gugustuhing tumakbo. Napangiti na lamang ng pilit si Dominic dahil maging siya ay hindi inaasahang magiging ganoon kasigasig ang mga residente sa taong iyon. Habang sumasakit ang ulo ni Carlos sa mga bagong kalaban sa halalan, kailangan namang harapin ni Charis ang isa pang problema. Dahil takot siyang malaman ng kanyang ate na nagpapanggap siyang asawa ng ibang lalaki, nagpasya siyang gumawa ng malaking hakbang. Bumili siya ng plane ticket papuntang France para kay Hazel. Noong una, ayaw ni Hazel dahil pakiramdam niya ay sayang lamang ang pera. Ngunit nang sabihin ni Charis na pagkakataon iyon upang matuto siya ng backing sa France, agad nagbago ang isip ni Hazel. Malawak ang ngiti ni Charis habang hinihiling sa kanyang ate na mag-enjoy sa biyahe. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, ang tanging hinihiling niya ay manatili sana roon si Hazel ng ilang buwan. Bumulong pa si Charis sa sarili at umaasang sana ay makapag-asawa na lamang ang kanyang ate sa France para hindi na ito bumalik. Pagkatapos niyang ihatid si Hazel, napahawak si Charis sa kanyang ulo nang bigla niyang maalala ang isang napakahalagang problema. Pagkalipas ng 2 linggo, matatapos na ang leave ng kanyang ate. Hindi niya alam kung anong dahilan naman ang gagamitin niya para pigilan itong bumalik sa trabaho. Totoo ngang kapag nagsimula sa isang kasinungalingan, kailangan pang gumawa ng marami pang kasinungalingan para lamang maitago ang una. Pagsapit ng araw ng kampanya, muling naging katatawanan sa buong apartment complex ang peking pamilya ni Carlos. Umupa pa sila ng isang truck at nilagyan iyon ng napakaraming larawan ni Carlos mula harap hanggang likod. Nilakasan nila ng todo ang mga loudspeaker habang nakasuot ng magkakaparehong uniforme ang buong grupo. Sumayaw sila, kumanta, at namigay ng mga flyer na parabang may ginaganap na street festival. Umalinggaw ang malakas na musika sa buong residential area, ngunit sa halip na maging interesado ang mga residente, isa-isa silang nagsara ng mga pinto at kortina. Kung walang nakakaalam sa ginagawa nila, iisipin ng sinuman na isa silang mobile insurance sales team.
Matapos ang matagal na pagsigaw hanggang sa mamalat ang kanilang mga boses, ang tanging resulta ay pagod na pagod ang buong grupo at halos wala rin silang nadagdag na boto. Pagbalik sa bahay, galit na nagreklamo si Charisse na yon na yata ang pinakamalaking pagsasayang ng oras na nagawa niya sa buong buhay niya. Gayunman, hindi siya sumuko. Naupo siya at nagsimulang suriin ang profile ng bawat kandidato na para bang isa siyang tunay na campaign expert. Agad niyang inalis sa konsiderasyon ang candidate number 2 dahil nahuli itong naninigarilyo sa isang non-smoking area. Inalis din niya ang candidate number 3 dahil wala naman itong anumang kapansin-pansing ambag sa mga residente. Nang dumating ang turno ni Carlos, isang simpleng tanong lamang ang ibinigay ni Charisse. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Carlos para sa apartment complex kapag naging leader siya ng distrito. Natigilan si Carlos ng ilang segundo bago buong katapatang sumagot na isipin na lamang niya yon habang ginagawa niya ang trabaho. Napahawak na lamang si Charisse sa kanyang mukha at napabuntong hininga sa sobrang inis. Pinagalitan niya si Carlos dahil wala man lamang itong maayos na plano, ngunit malakas pa rin ang loob na tumakbo sa halalan. Sa mismong sandaling iyon, isang matinding pagtatalo ang sumiklab sa lobby ng apartment complex. Galit ang isang residente dahil hindi direktang dinala sa kanyang pintuan ang package at kailangan pa niya itong personal na kunin. Nagalit din ang delivery driver dahil hindi pinapayagang makapasok sa loob ng apartment grounds ang kanyang truck, samantalang masyado naman itong mataas upang makadaan sa basement parking. Patuloy na nagsagutan ang magkabilang panig dahil pareho nilang iniisip na sila ang tama. Nag-aalala ang mga ina na magiging delikado para sa maliliit na bata kung papayagang pumasok ang mga delivery truck sa loob, kaya mariin nilang ipinagbabawal ang mga ito. Samantala, nagreklamo ang driver na kung babaguhin pa niya ang truck para lamang magkasya sa basement, napakalaking halaga ang kakailanganin niyang gastusin. Sa gitna ng magulong pagtatalo, hindi sinasadyang napansin ni Carlos ang isang matandang babae na hirap sa paghila ng mabigat na sako ng bigas. Habang pilit itong humihila, bigla itong nadulas at bumagsak sa sahig. Agad tumakbo si Carlos upang tulungan siyang makatayo. Pagkatapos, siya na mismo ang nagbuhat ng sako ng bigas at dinala iyon hanggang sa bahay ng matanda. Dahil sa pangyayaring iyon, biglang nakaisip si Carlos ng isang napakagandang ideya. Tiningnan niya ang mga residenteng nahihirapan sa pagtanggap ng kanilang mga delivery at buong kumpiyansang ipinahayag na siya ang lulutas sa problema. Kinabukasan, nagtayo siya ng isang delivery receiving station sa mismong harapan ng lobby. Doon muna dadalhin ang lahat ng package ng mga residente at pagkatapos ay si Carlos at ang kanyang peking pamilya mismo ang maghahatid ng mga ito sa bawat apartment unit. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil sa pagtakbo ang buong grupo. May nagbubuhat ng mga kahon ng tubig, may pasan ang mga sako ng bigas, at may nagtutulak ng mga kariton. Pawis na pawis silang lahat, ngunit kasabay niyon ay parami rin ang mga residenteng nagpapasalamat sa kanila. Dahil sa ginawa nila, mabilis na nakakuha si Carlos ng malaking suporta mula sa mga residente. Samantala, aktibo rin sa pangangampanya si Susan, ngunit sa sarili niyang kakaibang paraan. Nang marinig niyang patuloy na pinupuri ng mga residente si Carlos dahil sa paghahatid ng kanilang mga package hanggang sa bahay, tumayo siya sa gitna ng bakuran at mariing sinabi na kung sino ang bumili ng isang bagay ay dapat sila mismo ang kumuha nito. Hindi naman daw maaaring habang buhay silang paghahatiran ni Carlos. Pinayuhan pa niya ang lahat na huwag maniwala sa mga walang kabuluhang pangako ni Carlos at sa halip ay maging matalino sa pagboto sa kanya. Ngunit habang lalo siyang nagsasalita, isa-isa namang tahimik na umaalis ang mga residente. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang galit na nakatayo habang pinagmamasdan silang lumalayo. Kasabay nito, sa ibang lugar, kasama ni Samuel ang alkalde at ilan pang matataas na opisyal sa isang fishing trip habang pinag-uusapan nila ang proyekto para sa bagong urban development. Buong araw silang walang nahuling kahit isang isda, ngunit masaya pa rin kumakain at umiinom ang mga opisyal. Labis na nainis si Samuel dahil para sa kanya, puro lamang pagtanggap ng pera at pagkain ang alam ng mga taong iyon, ngunit hindi naman nila nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Dahil sa galit, kumuha siya ng isang dakot ng hilaw na isda at diretsong isinubo iyon sa alkalde. Pagkatapos, pinisil pa niya ang chili sauce at ibinuhos sa bibig nito. Napatigil sa gulat ang lahat ng naroon at sabay-sabay na nagtanong kung nababaliw na ba siya. Lalong nagalit si Samuel at diretsahang pinagalitan ang mga opisyal. Sinabi niyang wala silang nagagawang maayos, hinahayaan nilang mawala ang mga proyekto, ngunit pagdating sa pagkain ay mas mabilis pa sila kaysa kaninuman. Sinubukan pa ring manatiling kalmado ng alkalde at sinabing sa paggawa ng malalaking bagay, kailangan minsan nilang isakripisyo ang maliliit na interes para sa mas malaking layunin. Ngunit nang marinig ni Samuel ang tungkol sa mas malaking layunin, lalo lamang siyang nagalit. Inihagis niya ang bote ng chili sauce sa direksyon ng alkalde at galit na tinanong kung anong malaking layunin ang tinutukoy nito. Para sa kanya, puro hinaharap lamang ang pinag-uusapan ng mga ito samantalang siya ay nabubuhay sa kasalukuyan. Sinigawan niya silang wala silang nagagawang maayos at pagkain lamang ang alam nila. Hindi pa rin nawawala ang kanyang galit kaya itinulak pa niya ang isang ministro at ang alkalde sa ilog upang matauhan at makapag-isip ng maayos. Nagpumigla sa tubig ang dalawang opisyal habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Samantala, nanatili lamang si Samuel sa bangka at kalmadong kumakain ng isda na parabang nanonood ng isang palabas. Samantala, bumalik ang problema sa delivery service ni Carlos ng isang lalaking puno ng tatoo sa katawan ang paulit-ulit na murahin at saktan ang mga delivery worker dahil lamang sa matagal nilang paghihintay sa elevator. Galit na galit ang dalawa sa mga tauhan ni Carlos at handa na sana nilang harapin ang lalaki, ngunit agad silang pinigilan ni Carlos dahil ayaw niyang maapektuhan ang kanyang kampanya. Ngunit hindi roon natapos ang problema.
Kinabukasan, sunod-sunod na nagreklamo ang mga residente dahil nasira ang kanilang mga package. May lalagyan ng kimchi na nasira, may nawawalang mga mansanas, at may mga patatas na nadurog. Agad nag-imbestiga ang buong grupo at natuklasang lahat ng reklamo ay may kaugnayan sa bahay ng candidate number 1. Mabilis na naunawaan ni Carlos na ginagamit ng kanyang kalaban ang mga insidenteng iyon upang sirain ang kanyang reputasyon. Agad iminungkahi ng kanyang mga tauhan na gantihan nila ang kalaban gamit din ang maruming paraan. Nakaisip pa si Charis ng mas malupit na hakbang, ang magpakalat ng balitang peke ang university diploma ng kanilang kalaban. Nang marinig ang plano, sabay-sabay silang umiti ng tuso at gumawa ng mga peking account upang mag-iwan ng mga komento sa online forum ng mga residente. Sa loob lamang ng isang gabi, kumalat ang chismis sa buong apartment complex. Dahil dito, umiiyak na nagtungo si Susan sa management office upang patunayang tunay siyang nagtapos sa universidad. Wala nang nagawa si Dominic kundi mapahawak sa kanyang ulo at mapabuntong hininga dahil ngayon lamang siya nakakita ng halalan para sa leader ng distrito na halos kasing gulo ng isang presidential election. Pagsapit ng gabi, hindi sinasadyang nasaksihan ni Charis ang lalaking puno ng tatoo na muling nananakit ng isang matandang security guard. Handa sana siyang lumapit upang pigilan ito, ngunit hinila siya ni Carlos dahil ayaw nitong magkaroon ng anumang insidenteng makaapekto sa halalan. Ngunit matapos ihatid si Charis, tahimik na bumalik si Carlos. Lumapit siya sa lalaking puno ng tatoo at hinarangan ito. Pagkatapos, inutusan niya itong humingi ng tawad sa matandang security guard. Sa halip na humingi ng tawad, kumuha ang lalaki ng pala at mabilis na sumugod kay Carlos upang hampasin siya sa ulo. Iyon mismo ang hinihintay ni Carlos. Mabilis siyang umiwas sa atake bago nagpakawala ng isang napakalakas na sipadiretso sa mukha ng lalaki, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Naging parang eksena sa isang action movie ang kanilang labanan. Mula sa malayo, nakatingin si Charis habang naningning ang kanyang mga mata. Sa isip niya, talagang napakaangas pala ng kanyang contract husband kapag nakikipaglaban. Sa kasamaang palad, nakuha na ng 2 estudyante ang buong pangyayari. Inedit nila ang video upang palabasing isang kandidatong tumatakbo bilang leader ng distrito ang nananakit ng residente. Kinabukasan, habang nagpapatuloy si Carlos sa paghahatid ng mga package, nagsimula siyang pag-usapan ng mga residente. Marami pa ang tumangging tanggapin ang kanyang tulong. Habang nawawalan na ng pag-asa ang buong grupo, biglang inanunsyo ang resulta ng halalan. Ang nanalo ay walang iba kundi si Carlos. Napanganga ang buong grupo at inakala nilang mali lamang ang kanilang narinig. Hindi nagtagal, inilabas ng hepe ng mga security guard ang buong video ng nangyari. Malinaw nitong ipinakitang kumilos lamang si Carlos upang iligtas ang matandang security guard mula sa lalaking ilang ulit nang nananakit ng mga empleyado sa apartment complex. Dahil dito, biglang nagbago ang opinyon ng publiko. Ang mga dating batikos ay napalitan ng sunod-sunod na papuri para kay Carlos. Nang gabing iyon, nakaupo si Carlos sa harap ng computer habang isa-isang binabasa ang mga papuri sa kanya. Hindi niya mapigilang umiti ng malawak. Paulit-ulit pa niyang ni-reply ang eksenang sinipa niya ang lalaking puno ng tatoo bago kontentong tumango sa sarili. Hindi niya inaasahang napakagwapo pala niyang tingnan sa video. Napuno ng tawanan ang buong silid at sa wakas ay natapos ang magulong yugto ng kanilang kampanya na puno ng problema at mga nakakatawang pangyayari. 3 taon na ang nakalipas, noong si Carlos pa ang namamahala sa isang malaking kumpanya, isang lalaki ang dumating sa kanyang pasugalan kasama ang isang grupo ng mga tao. Doon, nasangkot ang lalaki sa isang matinding away laban sa isang grupo ng mga Hapons. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding rambulan sa pasugalan sa pagitan ng isang VIP na customer at grupo ng mga Hapons. Nang muntik na siyang mapuruhan ng espada, dumating si Carlos at mabilis na pinabagsak ang mga kalaban. Sinabi niyang tinulungan niya ang lalaki dahil customer niya ito. Dahil doon, naging malapit silang parang magkapatid at nangako ang VIP na tutulungan siya balang araw. Sa kasalukuyan, nagpasalamat si Carlos kay Charis dahil siya pala ang nagligtas sa kanyang reputasyon. Pinabura niya sa 2 estudyante ang inedit nilang video at ipinupload sa security guard ang buong recording upang makita ng mga residente ang katotohanan. Samantala, natuwa si Samuel nang maaprubahan ang Urban Development Project, ngunit hindi niya nagustuhang nagiging bayani si Carlos sa apartment complex. Kaya inutusan niya si Vincent na payagan ng makapasok ang mga delivery truck at ipatigil ang delivery service ni Carlos. Bagamat natapos ang kanilang serbisyo, nakakuha na si Carlos ng magandang reputasyon dahil sa pagtulong sa mga residente. Upang lalo siyang makilala, nagtungo sina Carlos at Charis sa CAF na tambayan ng mga ina. Agad nilang nakilala si Carlos bilang lalaking sumikat dahil sa kanyang malakas na sipa. Nang tawagin niya si Charis na asawa ko, kinilig ang mga ina. Ngunit muntik silang mabuking nang magkaiba ang sagot nila tungkol sa tagal ng kanilang kasal. Pagkatapos, pinagkasunduan nila ang lahat ng detalye ng kanilang peking relasyon upang hindi na muling magkamali. Sinundo naman ni Charis ang kanilang peking anak na paulit-ulit siyang ipinagmamalaki bilang kanyang ina. Kahit nagpapanggap lamang, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Samantala, dumalo si Carlos sa unang meeting bilang leader ng distrito. Nang imungkahi ng sekretarya na manatili si Vincent bilang chairman, agad nagtaas ng kamay si Carlos at nagpahayag na tatakbo rin siya. Nagulat ang lahat, lalo na si Vincent. Para makuha ang tiwala ng mga residente, nangako si Carlos na ibibigay niya ang sarili niyang bahay kapag nahuli siyang nangungurakot bilang chairman. Tumulong din siya sa paglilinis ng apartment complex kahit patuloy siyang tinutuligsa ni Susan na nagpapakitang tao lamang siya. Samantala, tumanggap si Vincent ng suhol mula sa isang cleaning company kapalit ng pag-renew ng kontrata nito.
Habang naroon, nakilala ng kinatawan si Carlos bilang dating leader ng isang gangster group. Agad nakita ni Vincent ang pagkakataong gamitin yon laban sa kanya. Nagpatawag siya ng emergency meeting na naka-live broadcast sa buong apartment complex at ibinunyag sa lahat na dating gangster si Carlos. Nang magsisimula na sanang magpaliwanag si Carlos, biglang may humugot sa kable ng broadcast kaya hindi niya naipagtanggol ang sarili sa mga residente. Kinabukasan, mabilis na nagbago ang pakikitungo sa kanya. Iniiwasan siya ng mga residente habang kumalat ang chismis na palabas lamang ang lahat ng kabutihang ipinakita niya. Sa CAF, narinig ni Charis ang mga ina na tinatawag si Carlos na gangster at manloloko. Inakala pa nilang isa rin siyang biktima nito. Ngunit sa halip na sumang-ayon, kalmadong tumayo si Charis at nagsimulang ipagtanggol si Carlos. Iginiit ni Charis na mabuting asawa si Carlos, masipag, mahusay, mapagmahal sa pamilya at gwapo pa. Kaya hiniling niyang tigilan na ng mga ina ang pagsasalita ng masama tungkol dito. Natahimik ang coffee shop, ngunit kalaunan ay naawa pa sila kay Charis dahil para sa kanila, masyado na siyang nabighani kay Carlos. Paglabas niya, napaisip si Charis kung bakit ganoon niya ito ipinagtanggol gayong peke lamang naman ang kanilang pagsasama. Samantala, patuloy na tumutulong si Carlos sa recycling area, ngunit iniiwasan na siya ng mga manggagawa dahil sa balitang dati siyang gangster. Lumapit si Susan at sinabi na kung gusto niyang talunin si Vincent, hindi sapat na pansinin lamang ang mga chismis. May makapangyarihang grupo sa likod nito na matagal nang kumukuha ng pera ng mga residente. Isinama niya si Carlos sa isang protesta laban sa bagong urban development project. Doon, nalaman ni Carlos mula sa isang matandang babae na maaaring mapahinto ang construction kapag may natagpuang sinaunang artifact sa lugar. Agad nakaisip ng plano si Carlos. Inutusan niya ang 2 tauhan na pumunta sa Japan at humingi ng tunay na Korean artifact mula sa VIP na customer na dati niyang tinulungan. Ipinahiram ng lalaki ang isang napakahalagang sinaunang banga. Nang gabing iyon, palihim itong ibinaon ng mga tauhan ni Carlos sa construction site. Kinabukasan, habang nagpoprotesta ang mga residente, nagkunwari si Carlos na may naapakang matigas. Si Susan ang naghukay at natuklasan ang banga. Agad kumalat sa media ang balita. Dumating ang mga archaeologist at eksperto at napilitang ihinto ang urban development project para sa excavation. Biglang naging bayani si Carlos sa paningin ng mga residente habang halos nakalimutan na ng lahat ang tungkol sa pagiging dati niyang gangster. Galit na galit sina Vincent at Samuel dahil nasira ang kanilang proyekto. Hindi nagtagal, ginanap ang halalan para sa chairman ng apartment complex at si Carlos ang nanalo. Naparuha sa saya si Charis dahil bagamat trabaho lamang sa simula ang kanilang peking pagsasama, tunay siyang natuwa sa tagumpay nito. Samantala, hinarap ni Samuel si Vincent at galit na tinanong kung bakit natalo pa rin ito matapos tumanggap ng pera. Sa sobrang galit, paulit-ulit niyang hinampas si Vincent gamit ang nameplate hanggang sa dugin ito. Narinig ni Dominic ang lahat mula sa labas ngunit hindi siya nangahas pumasok. Paglabas ni Samuel, nakasalubong niya si Carlos. Magalang silang nagkamayan, ngunit napansin ni Carlos ang dugo sa damit nito at agad niyang naramdamang mas mapanganib si Samuel kaysa sa inaasahan. Pagbalik sa bahay, nagdaos ang grupo ng celebration party. Nagpaalala si Charis na maraming chairman ang nasasangkot sa katiwalian at umaasa siyang hindi magiging ganoon si Carlos. Natigilan ang buong grupo dahil ang tunay nilang layunin ay makuha ang maintenance fund. Ngunit nang sabihin ni Charis na napakarami ng pinagdaanan ni Carlos para maging chairman, sabay-sabay silang nag-toast habang pilit na tumatawa. Sa kabila ng tagumpay, ang paunahing iniisip pa rin ni Carlos ay kung paano makakalikom ng 10 bilyong won upang mailigtas si Jerome. Kinabukasan, galit na galit si Samuel sa kanyang kumpanya dahil sa pagkakatigil ng construction project at malaking bank interest na kailangan nilang bayaran. Tinawag niya ang 3 direktor at tinanong kung bakit hindi sila nagsagawa ng archaeological survey bago simulan ang proyekto. Nang marinig ang kanilang mga sagot, inutusan niya silang ipatong ang kanilang mga ulo sa mesa habang nanginginig sa takot. Galit na paulit-ulit na ipinapalo ni Samuel ang mikropono sa mesa habang nanginginig sa takot ang 3 direktor. Matapos iyon, kalmado siyang bumalik sa pagkanta. Sinabi ng isa sa kanila na hindi maipagpapatuloy ang urban development project kung hindi mapatutunayang peke ang mga artifact, kaya agad nakaisip ng bagong plano si Samuel. Samantala, inamin ni Charis sa kaibigan na pumirma siya ng kontrata upang magpanggap bilang asawa ni Carlos. Sinabi niyang gagamitin niya ang bayad upang bumalik sa pag-aaral at ipagpatuloy ang pangarap na maging abogado. Nang ikumpara ng kaibigan si Carlos sa mga corrupt chairman, agad niya itong ipinagtanggol at nagulat din sa sarili niyang reaksyon. Nang gabing iyon, hindi maalis sa isip ni Charis ang eksenang nakikipaglaban si Carlos. Kinabukasan, nakita niyang sa alamang ang iniinom nito at ayaw mag-almusal. Agad niya itong pinaupo at siya mismo ang naghanda ng seaweed soup at pagkain. Nagulat ang buong peking pamilya sa pag-aalaga niya habang wala nang nagawa si Carlos kundi sumunod. Samantala, napuno ng mga bulaklak at regalo ang management office para sa bagong chairman. Kabado naman si Dominic dahil hindi niya makalimutan ang ginawa ni Samuel kay Vincent. Nang lumabas si Carlos na nakasuot ng eleganteng suit, natigilan si Charis sa kanyang hitsura. Habang papunta ito sa management office, malakas pa siyang sumigaw mula sa itaas upang batiin ang kanyang asawa. Sa opisina, opisyal na ipinasa ni Dominic kay Carlos ang management records, bank accounts, at higit sa lahat, ang selyo ng chairman. Halos hindi maitago ni Carlos at ng kanyang mga tauhan ang saya dahil iyon ang kailangan nila upang makalapit sa maintenance fund at makalikom ng 10 bilyong won para mailigtas si Jerome.
Pagkaalis ni Dominic, agad nilang pinlano na kunin ang pera kinabukasan, ihanda ang mga bag, tipunin ang kanilang gamit at mawala sa lugar pagkatapos. Ngunit biglang dumating si Susan dala ang malaking number-plate na regalo ng mga residente. Pagkatapos, kusa niyang idineklara ang sarili bilang Civil Affairs Secretary ni Carlos. Sumama rin siya sa contractors meeting. Nang alukin si Carlos ng libreng serbisyo at iba pang pribilehyo, agad itong tinanggihan ni Susan at sinabi sa lahat na hindi tatanggap ng regalo o suhol ang bagong chairman. Samantala, lihim na kinausap ni Samuel ang isang artifact expert at gustong ipadeklarang peke ang mga natagpuan. Ngunit ayon sa eksperto, talagang kahina-hinala ang mga artifact dahil magkakaiba ang lupa, panahon at edad ng mga ito. Ibig sabihin, malamang ay sadyang dinala at ibinaon ang mga iyon upang gumawa ng peking archaeological site. Nang marinig iyon, malamig na sinabi ni Samuel na kapag nalaman niya kung sino ang may gawa, hindi niya ito palalampasin. Pagkatapos, tinawagan niya ang hepe ng pulisya. Samantala, biglang umiyak sa kindergarten ang peking anak ni Carlos at Charis dahil wala roon ang kanyang mga magulang. Nang malaman iyon, agad nagtungo si Charis sa opisina ni Carlos. Dahil maraming nakikinig, pinaalalahanan siya ni Susan na tawagin ito na parang tunay niyang asawa. Nang malaman ni Carlos ang nangyari, nakonsensya siya at nagpa siyang samahan si Charis sa kindergarten. Pagpasok nila sa auditorium na magkapareho ang suot, agad silang nakita ng bata at masayang tumakbo papunta sa kanila. Pagkatapos, sumali si Carlos sa sports event at ipinakita ang kanyang bilis at husay, dahilan upang lalo siyang hangaan ng mga inang naroon. Sa family sports event, mahusay ang pagtutulungan ni Carlos, Charis at Bom. Muntik na silang manalo, ngunit nadapa si Charis at bumagsak kay Carlos, habang si Bom ay naipit sa gitna. Nagtapos sila sa ikalawang pwesto. Sa pagpili ng premyo, hair roller ang kinuha ni Bom para kay Charis dahil gusto niyang magkaroon din nito ang kanyang ina. Labis na naantig si Charis sa simpleng regalo. Ngunit pagkatapos ng event, biglang sinabi ni Carlos na hindi na niya kailangang bumalik kinabukasan at babayaran na siya ng buo. Nasaktan si Charis dahil unti-unti na pala siyang nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Samantala, handa na ang grupo sa kanilang pagtakas. Nakuha na rin nila ang selyo ni Dominic. Bago umalis, pinatawad ni Carlos ang lahat ng utang ng VIP na nagpapanggap bilang kanyang ama at nangakong bibigyan pa ito ng perang panimula sa bagong buhay. Naantig ang matanda at umiyak habang hawak ang kanilang family photo. Kinabukasan, nagtungo si Carlos sa bangko upang kunin ang mahigit 17 bilyong won na maintenance fund. Ngunit laking gulat niya nang malaman na halos wala nang laman ang mga account. Wala pang 30,000 won ang kabuang natira. Agad nilang kinumpronta ang VIP na nagsabing 3 tao lamang ang maaaring may kinalaman sa pagkawala ng pera, ang dating chairman na si Vincent, si Dominic at ang chief accountant. Dahil dito, kinansela nila ang pagtakas at nagpa siyang imbestigahan ang nawawalang pondo. Kailangan ding manatiling chairman si Carlos at ipagpatuloy ang kanilang peking pamilya. Samantala, bumalik si Charis sa pag-aaral ng batas. Hindi nagtagal, pinuntahan siya ni Carlos dala ang kanyang bag at taos-pusong humingi ng tawad sa biglaang pagtatanggal sa kanya. Hiniling niyang bumalik siya para tapusin ang natitirang 2 linggo ng kanilang kontrata. Matapos ang sinserong paghingi nito ng tawad, pumayag si Charis. Kasabay nito, natuklasan ng sekretarya ni Samuel sa CCTV na paulit-ulit na lumilitaw ang sasakyan ni Carlos sa urban development site, kaya naghinala silang siya ang nagbaon ng mga artifact. Sa management office, sinimulan naman ni Carlos ang investigasyon sa nawawalang maintenance fund. Nalaman niyang kailangan ang 3 opisyal na selyo upang makapaglabas ng pera sa chairman, kay Dominic at sa chief accountant na kasalukuyang nakalive. Samantala, habang naglalaro ng baraha ang mga tauhan ni Carlos, pinagtulungan nilang bugbugin ang VIP bilang biro. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Susan at halos himatayin sa gulat dahil para sa kanya, parang binubugbog ng mga anak ang sarili nilang ama. Sa paaralan, tinanggihan naman ni Bom ang isang kaklaseng umamin na gusto siya. Sinabi niyang ang kanyang ina lamang ang pinakamaganda sa mundo. Habang pauwi kasama si Charis, pinuri niya ito bilang kanyang ina. Pinaalalahanan siya ni Charis na huwag siyang tawaging mama kapag nasa labas. Hindi nila alam na narinig iyon ni Susan kaya lalo siyang naghinala. Mas lumala pa ang sitwasyon nang biglang bumalik si Hazel at marinig si Bom na tawagin si Charis na mama. Gulat na gulat siya dahil bigla siyang nagkaroon ng malaking pamangkin. Mabilis namang gumawa ng dahilan si Charis at sinabing anak lamang ito ng isang kliyente na sobrang lapit sa kanya kaya minsan ay nadudulas at tinatawag siyang mama. Dahil inosente si Hazel, naniwala siya. Samantala, ipinakita ng sekretarya ni Samuel ang dashcam footage na nagpapatunay na si Carlos ang nasa likod ng pagbaon ng mga peking artifact. Pagbalik ni Charis sa bahay, galit niyang sinabi kay Carlos na gusto na niyang tumigil sa pagpapanggap. Ngunit narinig sila ni Susan at agad nitong naunawaan na peke ang kanilang pamilya. Nagbanta siyang pupunta sa management office upang ibunyag ang lahat. Nagkagulo ang grupo upang pigilan siya. May humarang sa elevator, may humarang sa pinto, at may nagputol pa ng internet upang hindi siya makapag-post online. Kalaunan, sinubukan ni Carlos at Charis na gumawa ng mas detalyadong kwento tungkol sa kanilang relasyon, pati ang unang halik at dating history nila. Ngunit hindi pa rin naniwala si Susan. Dahil wala nang ibang paraan, ginamit ni Carlos ang nawawalang maintenance fund bilang pain. Humingi siya ng 1 linggo upang patunayan ang katotohanan. Pumayag si Susan. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Carlos sa grupo na mayroon lamang silang 7 araw upang malaman kung saan napunta ang 17.8 bilyong won.
Upang mapilit ang mga sangkot na kumilos, gumawa sila ng mahabang listahan ng lahat ng kailangang kumpunihin sa apartment complex at humiling ng emergency meeting para gumamit ng pera mula sa maintenance fund. Naka-livestream pa ang meeting, ngunit sunod-sunod na tinutulan ng grupo ni Vincent ang lahat ng proposal ni Carlos. Dahil mas marami sila, walang naaprobahan. Pagkatapos, palihim na sinabi ni Dominic kay Carlos na nakabalik na ang accountant na si Hazel at dapat niya itong makausap. Mabilis siyang nagtungo sa accounting office, ngunit ilang magiliw na salita lamang ang nasabi bago umalis. Pagkaalis niya, nagtanong si Hazel kung single ba ang bagong chairman. Nang sabihing may asawa at malaking pamilya ito, agad siyang naghinala dahil malinaw niyang naalala na nakasaad sa unang candidacy application ni Carlos na single siya. Samantala, nakakuha si Samuel ng mga litrato mula sa bangko na nagpapakitang sinubukan ni Carlos na i-withdraw ang buong maintenance fund. Doon niya napagtanto na ang tunay na dahilan kung bakit tumakbo si Carlos bilang chairman ay para rin makuha ang malaking pera. Habang nagdiriwang ang grupo ni Vincent dahil matagumpay nilang naharang ang mga proposal ni Carlos, naghinala naman ang VIP na maaaring binayaran o nasuhulan ang mga iyon. Dahil dito, inutusan ni Carlos ang kanyang grupo na suriin ang lahat ng service invoices ng apartment complex. Matagal nilang pinag-aralan ang mga papeles ngunit walang napansin. Kinabukasan, dumating si Chariz at sa isang tingin lamang ay may nakita agad na kahina-hinala. Napansin niyang may ilang heating bills na eksaktong bilog ang halaga at puro zero ang dulo, bagay na tila hindi normal. Sa pagsunod sa mga kahina-hinalang record, labis na nagulat ang buong grupo nang matuklasang umabot sa 123 pamilya ang gumagamit ng heating ng libre sa loob ng 6 na taon. Nang makita ang napakalaking pandaraya, balak agad ni Carlos na tumawag sa pulisya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Chariz. Iminungkahi ni Chariz na ilantad muna nila ang impormasyon sa publiko. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila maipapakita ang katiwalian, kundi mapapalakas din nila ang reputasyon ni Carlos bilang bayani ng apartment complex. Tulad ng kanilang inaasahan, nang kumalat ang balita ay agad nagalit ang mga residente. Dahil pakiramdam nila ay ninanakawan sila, nagtipon ang mga residente upang magprotesta, naglabas ng galit sa online community, at walang tigil ang pagtunog ng telepono sa management office. Sa sobrang takot, nagtago ang ilang empleyado. Nang makitang lumalala ang galit ng publiko, nagmamadaling tinanong ng mga tauhan ng dating chairman kung paano nila haharapin ang problema. Iminungkahi ng dating chairman na sabihin na lamang nilang sira ang mga heating meter. Ngunit napakahina ng palusot na yon, kaya maging ang sarili niyang mga kasamahan ay hindi naniwala. Samantala, gumamit naman si Samuel ng sarili niyang paraan upang kontrolin ang opinyon ng publiko. Nagbayad siya ng isang sikat na YouTuber upang linisin ang kanilang imahe at impluwensyahan ang pananaw ng mga residente. Ikinumpara pa nito ang pagkawala ng 17.8 bilyong won mula sa maintenance fund sa isang batang binasag lamang ang alkansya ng sariling ama. Kahit maghinala ang ama, wala naman daw itong ebidensya. Sa malaking pagpupulong ng mga residente, direktang kinumpronta ni Carlos at ng mga residente ang dating chairman at ang kanyang mga kasamahan. Kahit napapalibutan na siya ng mga galit na residente, makapal pa rin ang mukha ng dating chairman at muling ginamit ang palusot na sira lamang ang mga heating meter. Siyempre, agad siyang binuuan ng malalakas na sigaw at reklamo mula sa buong bulwagan. Ang hindi inaasahan, naroon din si Dominic. Bigla siyang nagkunwaring nasa panig ni Carlos at nagsimulang gipitin ang dating chairman hanggang sa wala na itong maisagot. Pagkatapos ng pagpupulong, hinarangan ni Samuel ang daraanan ni Carlos. Binigyan niya ito ng isang makahulugang ngiti at ilang nakakatakot na salita ng paghikayat bago tuluyang umalis. Samantala, habang umiinom ng kape si Susan, narinig niyang pinag-uusapan ng mga residente kung gaano katapang si Carlos sa pagbubunyag ng anomalya sa maintenance fund. Dahil dito, nilapitan niya si Carlos at tinanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit humingi ito ng isang linggong palugit sa kanya. Agad sinamantala ni Carlos ang pagkakataon. Nagkunwari siyang isang napakasipag at responsableng chairman at sinabing napakarami pang problemang kailangang ayusin sa apartment complex kaya hindi sapat ang isang linggo. Naantig si Susan sa ipinakitang malasakit ni Carlos at pumayag na bigyan pa siya ng karagdagang panahon. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Carlos dahil pansamantalang nakaligtas ang kanilang peking pamilya mula sa pagkakabunyag. Ngunit ang tunay na problema ay nagsisimula pa lamang. Sa isang tagong lugar, tuluyan nang inilabas ni Samuel ang tunay niyang pagkatao. Galit niyang pinarusahan ang dating chairman dahil sa palpak nitong paghawak sa sitwasyon at tuluyan niya itong pinatay. Sa mismong panahong iyon, tumawag si Dominic upang hingin ang perang ipinangako sa kanya. Malamig na sinabi ni Samuel na pumunta ito makalipas ang 2 oras. Pagkatapos, kasama ang kanyang mga tauhan, dinala niya ang bangkay ng dating chairman sa isang nursery garden at palihim itong inilibing. Mas nakakatakot pa, nagtanim pa siya ng isang maliit na puno sa ibabaw ng puntod at mapanuyang sinabi na magsisilbing pataba ang bangkay. Sa itinakdang oras, dumating si Dominic upang kunin ang pera. Hindi niya alam na sinusundan siya ng 2 tauhan ni Carlos na palihim na kumukuha ng litrato. Nang tanggapin ni Dominic ang makapal na bungkos ng pera mula kay Samuel, hindi pa man siya nakapagsaya ay sinabi na agad ni Samuel na nakabaon sa ilalim ng maliit na puno ang bangkay ng dating chairman. Pinilit pa niyang yumuko si Dominic bilang pagbati sa patay. Sa sobrang takot, nanghina ang mga tuhod ni Dominic at nalaglag pa niya ang pera. Ang buong kahina-hinalang transaksyon at ang takot na reaksyon ni Dominic ay malinaw na nakuhanan ng mga tauhan ni Carlos. Nang matanggap ni Carlos ang mga litrato, agad niyang ipinagawa ang investigasyon tungkol sa nursery garden. Labis na nagulat ang grupo nang malaman nilang ang lugar ay pag-aari ng construction company ni Samuel, ang kumpanyang nagtayo rin ng apartment complex.
Hindi na nagdalawang isip si Carlos at nagpasya siyang direktang pumunta sa headquarters ng kumpanya. Kinakabahan ang kanyang mga tauhan at pilit siyang pinipigilan dahil wala naman silang appointment. Ngunit kumpiyansang pumasok si Carlos. Pagdating pa lamang sa reception, agad yumuko ang empleyado at sinabi na naghihintay na sa itaas ang chairman. Samantala, niyaya naman ng isang empleyado sa management office si Hazel na sabay silang mananghalian. Nagkataong sinusundo rin ni Charis si Bom mula sa paaralan. Nagsimulang maglambing si Bom at nagreklamong ang mga nanay ng ibang bata ang nagdadala ng bag ng kanilang mga anak. Noong una, nais ni Charis na turuan siyang maging independent, ngunit sa huli ay napilitan din siyang sumuko sa pangungulit ng bata at binuhat ang bag nito. Sa kasamaang palad, habang masaya silang magkahawak kamay na naglalakad sa harap ng management office, nakita sila ng mga empleyado. Sabay-sabay silang yumuko kay Charis at tinawag siyang Madam bilang asawa ng chairman. Naroon mismo si Hazel at nasaksihan ang lahat. Samantala, sa headquarters ng kumpanya ni Samuel, kinakabahan ang mga tauhan ni Carlos habang naghihintay sa labas. Hindi nila maintindihan kung paano tila alam na ng chairman ang kanilang pagdating. Biglang bumukas ang pinto at personal na lumabas si Samuel upang papasukin si Carlos. Sinimulan niyang purihin ang napakatalinong plano ni Carlos sa pagbaon ng mga artifact. Pagkatapos, inilapag niya ang isang litrato ni Carlos sa bangko habang sinusubukang i-withdraw ang maintenance fund. Pinawisan si Carlos nang mapagtantong ang taong tunay na kumokontrol sa lahat mula sa likuran ay walang iba kundi si Samuel. Kumpiyansang sinabi ni Samuel na ang bagay na hinahanap ni Carlos sa pagpunta roon ay hindi niya kailanman makikita. Ngunit biglang tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata si Carlos at sinabi niyang nahanap na niya yon. Ang gusto niya ay maging kanang kamay ni Samuel. Agad binaliwala ni Samuel ang pangako ni Carlos. Ipinakita niyang tila alam na niya ang lahat ng iniisip nito at ipinahiwatig na alam niya kung anong mga paraan ang ginamit ni Carlos upang makuha ang posisyon bilang chairman. Sinabi rin niyang ang taong may hawak ng susi sa kanilang pera ay ang dating chairman at walang basta-bastang maaaring pumalit dito. Gayunman, hindi umatras si Carlos at patuloy na humingi ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Nang makita ang kanyang determinasyon, sa wakas ay pumayag si Samuel. Paglabas ni Carlos sa opisina, kumpiyansa niyang sinabi sa sarili na ipapakita niya kay Samuel kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Pagbalik sa bahay, abala ang VIP na customer sa paghahanda ng hapunan habang tahimik namang nakatayo si Charis sa labas, tila wala sa sarili. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang matinding komprontasyon nila ng kanyang ate. Habang ginigiit ni Hazel ang katotohanan, hindi sinasadyang naamin ni Charis na nagpapanggap lamang siya bilang asawa ni Carlos bilang bahagi ng isang trabaho at wala silang totoong relasyon. Labis na nagalit si Hazel at nagbantang isusumbong ang lahat. Dahil wala nang maitago, inamin din ni Charis na hindi talaga siya abogado. Dahil dito, lalo pang nagalit si Hazel. Pagbalik sa kasalukuyan, nang makita ni Charis na dumating si Carlos, agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at nagbalak umalis. Nagtakang tinanong siya ni Carlos kung ano ang problema, ngunit hindi siya pinansin ni Charis at tahimik na umalis. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, uminom si Charis at muling naalala ang kanilang pagtatalo ng kanyang ate. Umiiyak na sinabi ni Hazel kung gaano karami ang isinakripisyo niya alang-alang sa kanyang kapatid. Nasaktan naman si Charis dahil hindi naman niya kailanman hiniling na gumawa ng maling bagay ang kanyang ate para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sirain ni Hazel ang sariling buhay at pagkatapos ay gamitin siya bilang dahilan. Habang umiiyak si Charis, biglang dumating si Carlos. Magkasama silang naglakad at unti-unting nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga problema. Ikinuwento ni Charis ang tungkol sa kanyang ate na nagtatrabaho sa apartment complex. Samantala, ipinaliwanag naman ni Carlos na ang dahilan kung bakit siya pumasok sa madilim na mundong iyon ay upang mailigtas ang isang taong mahalaga sa kanya mula sa pagkakakulong. Sinabi pa niya na minsan ay mabuti ring bumagsak ang isang tao dahil doon niya mas nakikita ng malinaw kung sino talaga ang mahalagang protektahan sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo si Carlos upang dalawin si Jerome na nakaratay dahil sa karamdaman. Ngunit hindi siya pinayagang makausap ito. Dahil wala ng ibang paraan, tinawagan niya ang tiwaling hepe ng pulisya at hiniling na magkita sila. Pagdating ng pulis, agad nitong pinagalitan si Carlos. Ngunit sa halip na makipagtalo, ibinaba ni Carlos ang kanyang tono at nakiusap na palabasin si Jerome dahil malubha na ang kondisyon nito. Tulad ng isang negosyante, agad humingi ang tiwaling pulis ng 10 bilyong won. Sinabi ni Carlos na ibibigay lamang niya ang pera kapag nailabas na si Jerome. Nagalit ang pulis dahil pakiramdam niya ay siya pa ang pinipilit ni Carlos. Gayunman, nagbigay siya ng kompromiso at nangakong sisiguraduhin niyang maayos ang pagpapagamot kay Jerome habang naghahanap pa si Carlos ng pera. Hindi nila alam na ang buong lihim na usapan ay narinig ng isang tauhan ni Samuel mula simula hanggang katapusan. Pagbalik sa bahay, agad nagpatawag si Carlos ng emergency meeting ng buong grupo. Ibinunyag niyang ang taong nasa likod ng buong nawawalang pondo ay walang iba kundi si Samuel. Bagamat gusto ng ilan na agad tumawag sa pulisya, inilatag ni Carlos ang mas mapanganib niyang plano. Nais niyang pumasok mismo sa grupo ni Samuel at makuha ang posisyong humahawak sa pera upang makuha niya ang lahat mula sa loob. Ang unang hakbang ay ang malaman kung nasaan ang dating chairman. Ngunit kahit halughugin nila ang bahay nito, suriin ang credit card records, at sundan ang mga dating kasamahan nito, tila naglaho na lamang ang lalaki mula sa mundo. Samantala, pumasok si Charis sa management office na kumpiyansa habang magalang siyang binabati ng mga empleyado. Ngunit sadyang hindi siya pinansin ni Hazel. Nagkataong nagkaharap sina Charis at Carlos sa loob ng elevator. Biglang huminto ang elevator.
Habang namumutla si Carlos sa takot, kakaibang kalmado naman si Charis. Lumapit pa siya at hinila si Carlos palapit upang pakalmahin ito. Matapos nilang tawagan ang maintenance staff, pabirong sinabi ni Charis na chairman si Carlos at hawak nito ang napakalaking pondo, ngunit hindi man lamang nito magawang gumastos para maayos ang elevator. Hindi inaasahan ni Charis na ang pang-aasar na yon ang magbibigay kay Carlos ng isang malaking ideya. Agad nagpatawag si Carlos ng meeting ng Residence Management Board at iminungkahi ang total renovation ng lahat ng elevator. Kasabay nito, hiniling niyang doblehin ng 100% ang reserve fund, ibig sabihin, kailangang magbayad ang mga residente ng doble sa karaniwang halaga. Siyempre, mariing tumutol ang buong meeting. Maging ang peking pamilya ni Carlos na nanonood sa livestream mula sa bahay ay pinagpawisan sa kaba at nagtaka kung ano na naman ang iniisip niya. Sa gitna ng pagtatalo, biglang sinuportahan ng isa sa mga dating kasamahan ng dating chairman ang proposal. Ngunit sa likod ng meeting, inamin nitong nagpapanggap lamang siyang kakampi ni Carlos upang maitulak ito sa isang bitad. Sa kabila ng lahat, kumpiyansang ipinagpatuloy ni Carlos ang botohan kahit pinipigilan siya ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod na nagsimulang masira ang mga elevator ng apartment complex. Dahil dito, napilitang maglakad pataas ng maraming palapag ang mga residente, lalo na kapag may kailangang kuning package. Pagod na ang lahat. Sa huli, nagsimula silang magkasundong mas mabuti nang magbayad ng kaunting dagdag kaysa patuloy na maghirap dahil sa sirang elevator. Dahil dito, mas dumami ang mga pumabor sa pagtaas ng reserve fund. Nagdiwang ang pamilya ni Carlos sa bahay dahil matagumpay ang plano. Samantala, nakangiting nakaupo si Samuel kasama ang kanyang sekretarya. Pinuri niya si Carlos at sinabing napaka-interesante nitong tao hanggang sa halos bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumalabas na ang buong psychological manipulation sa mga residente ay bahagi rin ng plano ni Carlos. Bago pa man magsimula ang sunod-sunod na pagkasira ng elevator, palihim niyang iminungkahi kay Samuel na ipasira ang mga ito upang mapilit ang mga residente na pumayag sa pagtaas ng pondo. Nang makita ni Samuel na matagumpay na nagawa ni Carlos ang tungkuling kumita ng mas maraming pera mula sa mga residente, iniutos niyang ibalik na sa normal ang operasyon ng mga elevator. Kasabay nito, iniulat din ng sekretarya na abalang naghahanap si Carlos ng 10 bilyong won upang ibigay sa tiwaling pulis kapalit ng paglaya ni Jerome. Ibinunyag pa nitong ang pulis na yon ay regular na koneksyon ng police chief na si Will. Nang marinig ni Samuel ang pangalang Will, ang taong gustong makapasok sa kanilang samahan, agad niyang naramdaman na may isang bagay na interesante sa sitwasyon. Habang may iba siyang inaasikasong trabaho, dumaan si Samuel sa management office ng apartment complex at nakasalubong sina Hazel at Dominic. Buong yabang niyang ipinakilala ang sarili bilang mismong taong kumukuha ng pera mula sa lihim na pondo na matagal nang hinahanap ni Hazel. Hindi pa siya nakontento roon. Ginamit niya ang pera upang tuksuhin si Hazel na iwan ang maliit na kumpanyang pinagtatrabahuhan nito at lumipat sa kanyang kumpanya kapalit ng dobleng sahod. Sa harap ng napakalaking alok, nagsimulang mag-alangan si Hazel. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Charis at ibinalitang balak niyang lumipat sa bagong trabaho na may mas mataas na sahod. Sinabi rin niyang maaari nang mag-focus si Charis sa kanyang pag-aaral at huwag nang mag-alala tungkol sa pera. Ngunit agad itong tinanggihan ni Charis. Habang umiiyak, pinagalitan niya ang kanyang ate at sinabing huwag na siyang gawing dahilan upang patuloy nitong sirain ang sarili nitong buhay. Tumakbo palayo si Charis habang umiiyak at hindi sinasadyang nabangga si Carlos. Noong una, pilit niyang iniwasan ang pag-aalala nito. Ngunit sa huli, bumalik siya at mahina niyang tinanong kung maaari siyang makitulog sa bahay nito ng isang gabi. Agad namang pumayag si Carlos. Kinabukasan, pagkagising ng matabang kasamahan, halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang lumabas si Charis mula sa silid ni Carlos na napakalaki ng ngiti. Mabilis niyang tinawag ang buong pamilya upang makita ang eksena. Bagamat nahihiyang ipinaliwanag ni Carlos at Charis na walang anumang nangyari sa pagitan nila, ayaw makinig ng buong grupo. Nagkatinginan pa sila at nagpa siyang lumabas muna upang bigyan ng pribadong oras ang dalawa. Samantala, nakikipagpulong si Samuel sa kanyang makapangyarihang grupo nang dumating si Police Chief Will dala ang mamahaling ginseng bilang regalo. Ngunit diretsahang sinabi ni Samuel na wala siyang pakialam sa ganoong klase ng regalo at 10 bilyong won ang gusto niya. Nagpalusot si Will na paparating na ang pera at ipinagmalaki pang may isang makapangyarihang underground gambling boss siyang inutusan upang asikasuhin iyon. Nang marinig iyon, halos matawa si Samuel dahil napakaliit pala talaga ng mundo. Sinabi niyang dalhin ito ang lalaki minsan upang personal niyang makilala. Pagkatapos, ipinatawag ni Samuel si Carlos ng pribado. Muli niyang sinabi na tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso tuwing nakikita niya si Carlos. Nangako siyang ibibigay dito ang susi ng kanilang vault, ngunit may kondisyon. Kailangan munang magsilbing tagapaghatid si Carlos at magdala ng pera sa isang itinakdang lugar. Matapos pumayag, saka lamang nalaman ni Carlos na napakadelikado ng lugar na kanyang pupuntahan. Habang nasa biyahe, nakatanggap siya ng babala na ang dating chairman ay minsan ding napunta sa lugar na iyon at pagkatapos ay tuluyang nawala. Maging ang buong pamilya nito ay bigla ring naglaho. Nang malaman ng panganib, agad inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na ihinto ang paghahanap sa dating chairman. Pagdating niya sa lugar, isang malawak at luntiang nursery garden ang bumungad sa kanya. Ngunit ang nakakatakot, may nakalagay na pangalan ng tao sa ilalim ng bawat puno. Nasa pinakaunang hanay pa ang nameplate ng dating chairman. Dumating ang sekretarya dala ang pera at ipinaliwanag na ang mga pangalang nakalagay roon ay para sa mga taong kusang loob na ibinigay ang sarili bilang pataba upang lumago ng maayos ang mga puno.
Habang hawak ang maletang naglalaman ng 10 bilyong won, nanlamig ang buong katawan ni Carlos. Doon niya naunawaan kung gaano kalaki ang kapalit ng pagiging tagapaghawak ng pera para sa isang demonyong tulad ni Samuel. Pagkasakay niya sa sasakyan dala ang maleta ng pera, nakatanggap siya ng masamang balita. May terminal cancer na pala si Jerome at tinatayang 3 buwan na lamang ang natitira sa buhay nito. Pinilit siyang dalhin agad ang pera upang mailabas ito. Samantala, tinanong ng sekretarya si Samuel kung bakit ganoon na lamang ang tiwala nito kay Carlos. Ngumisi si Samuel at ipinaliwanag na ang 10 bilyong won ay isa lamang huling pagsusulit upang malaman kung tatakas ba si Carlos dala ang pera. Samantala, nagmamadaling nagmaneho si Carlos sa madilim na gabi, desperadong mailigtas si Jerome sa anumang paraan. Ngunit habang nagmamaneho, hindi sinasadyang napatingin siya sa nakakatawang family drawing na nakasabit sa likurang bahagi ng sasakyan. Biglang nanaig ang konsensya niya at pinigilan siyang gamitin ang maruming perang dala niya. Dahil dito, dumating siya sa kanilang meeting place nang walang dalang pera. Kahit pinagbantaan siya ng tiwaling pulis tungkol sa buhay ni Jerome, hindi nagpatinag si Carlos. Sa halip, siya pa ang nagtanong sa lalaki tungkol sa mga kasalanan nitong ginawa noong nakaraan. Samantala, nang mag-report ang sekretarya kay Samuel, sinabi nitong matagumpay na natapos ni Carlos ang kanyang misyon at naihatid ang pera sa tamang ligtas na destinasyon. Ibig sabihin, nalampasan niya ang pagsusulit ng katapatan. Nang magtanong pa ang sekretarya kung bakit espesyal ang tingin ni Samuel kay Carlos, kumpiyansang sinabi nitong isa itong bihirang hiyas. Para sa kanya, sapat ang pagiging tuso at talino ni Carlos upang manipulahin ang buong apartment complex at mapadoble pa ang perang nakokolekta sa mga residente. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Carlos. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at sinabi niyang tapos na ang kanyang trabaho bago direktang humingi ng bayad. Nang tanungin ni Samuel kung ano ang gusto niya, walang pag-aalinlangang humingi si Carlos ng eksaktong 10 bilyong won. Matapos ang maikling pag-isip, umiti si Samuel at pumayag. Pag-uwi ni Carlos, napakadilim ng buong bahay kaya inakala niyang nawalan sila ng kuryente. Ngunit nang buksan niya ang ilaw, biglang lumabas ang buong Peking pamilya at sinalubong siya ng isang surprise birthday party. Ang bihirang mainit na atmosfera ng isang tunay na pamilya ay labis na nakaantig kay Carlos hanggang sa halos mapaluha siya. Nang mapansing na iyak siya, agad siyang tinukso ni Charis. Siyempre, mariing itinanggi ni Carlos na naiyak siya. Habang magiliw siyang tinitingnan, mahinahong ipinaalala ni Charis na ang mga taong nasa paligid niya ang tunay na kayamanang kailangan niyang protektahan kahit kapalit pa ng sarili niyang buhay. Kinabukasan, hindi sinasadyang nahuli ng isang residenteng babae ang 2 matandang babae na gumagamit ng special access card upang makagamit ng libre ng mamahaling sauna. Dahil sa inggit, agad niyang ikinuwento iyon sa iba pang mga residente. Galit sila dahil sila mismo ang nagbabayad para sa serbisyo samantalang may ibang gumagamit nito ng libre. Sa loob lamang ng maikling panahon, kumalat na ang reklamo sa online forum ng apartment complex at nagsimula ang matinding debat tungkol sa patas na pagtrato sa mga residente. Samantala, magkakasamang nakaupo sa isang marangyang hapag sina Dominic, Hazel at Samuel. Akala nila ay kulang ang isang tao, ngunit maya-maya ay dumating si Carlos at sumali sa kanilang pagkain. Masayang sinabi ni Samuel na kumpleto na ang kanilang pamilya at pantay-pantay niyang binigyan ng bonus ang 3. Pagpasok nila sa elevator, mausisang tinanong ni Dominic si Carlos kung kailan pa ito naging bahagi ng grupo. Ngunit kalmado lamang itong sumagot na parabang walang espesyal na nangyari. Pagkaalis ni Dominic, agad kinumpronta ni Hazel si Carlos. Diretsahan niyang sinabi na alam niyang peke lamang ang pamilya nito at ginagamit lamang iyon upang maisagawa ang kung ano-anong plano. Binalaan niya si Carlos na umatras habang hindi pa huli ang lahat. Paglabas nila, si Dominic naman ang kumausap kay Hazel. Sinabi nitong dahil napakaliit ng kanilang sahod, minsan ay napipilitan lamang silang gumawa ng mali upang masuportahan ang kanilang pamilya. Dahil tila may katwiran ang sinabi nito, tahimik na lamang si Hazel. Pag-uwi niya, galit siyang pumasok sa silid ni Charis at ginising ito upang sermunan. Pinayuhan niya ang kapatid na lumayo kay Carlos dahil hindi ito mabuting tao. Ngunit mariing ipinagtanggol ni Charis si Carlos, dahilan upang lalo lamang mainis si Hazel. Pagkatapos, inilabas ni Hazel ang kanyang lihim na ledger na naglalaman ng tala ng lahat ng kahina-hinalang transaksyon. Naalala niya ang araw na binigyan siya ni Dominic ng malaking bungkos ng pera mula kay Samuel upang pambayad sa law school tuition ni Charis. Magulo ang kanyang damdamin habang tinitingnan ang mga rekord. Kasabay nito, masayang kumakain si Carlos kasama ang kanyang Peking pamilya. Ipinaliwanag niya sa kanila na sina Dominic at Hazel ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa taong tunay na kumokontrol sa lahat. Kumpiyansa rin niyang sinabi na bagamat nabunyag na ni Hazel ang katotohanan tungkol sa kanilang Peking pamilya, hindi ito makapagsasalita dahil may hawak siyang napakahalagang kahinaan laban dito. Samantala, patuloy na pinag-iisipan ng management office kung paano lulutasin ang problema sa sauna. Nais ni Dominic na palampasin na lamang ang issue at gamitin ang reserve fund upang bayaran ang nagastos. Ngunit mariing tumutol si Susan. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang 2 matandang babae at singilin sila ng tama. Dahil may katwiran ang sinabi niya, agad pumayag si Carlos. Nang suriin nila ang CCTV footage, nagulat silang matuklasang ang 2 matandang babae ay nakatira sa social housing, mga murang rental unit na sinusuportahan ng gobyerno. Samantala, nagtitipon ang natitirang grupo ng dating chairman habang pinag-uusapan ang masasayang araw noong sila pa ang may kontrol sa apartment complex. Nagplano silang pabagsakin si Carlos sa anumang paraan. Nagkataong madaldal ang isang empleyado ng management office at naibunyag ang impormasyon tungkol sa mga residenteng nakatira sa social housing.
Agad nakita ng tatlong lalaki ang pagkakataong iyon at masayang nagsimulang bumuo ng plano laban kay Carlos. Dahil sa nangyari, nagmamadaling humingi ng tawad ang empleyado kay Carlos. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga ina ang hinayaang mag-drawing ang kanilang mga anak sa pader. Nang makita iyon ni Susan, agad siyang tumigil at pinagalitan sila dahil sa kawalan ng konsiderasyon. Nagpalusot ang mga ina na mahuhugasan din naman iyon kapag umulan. Ngunit agad silang sinagot ni Susan na ayon sa weather forecast, walang ulan sa loob ng isang buong linggo. Wala nang naisagot ang mga ina. Dahil napahiya at pinagalitan sila, nagtungo sila sa CAF upang magplano ng pagganti. Lalo silang nagalit dahil nadamay pa sa sinabi ni Susan ang usapin tungkol sa kanilang mga anak na walang ama. Habang naghahanap sila ng maaaring gamitin laban sa kanya, hindi sinasadyang natuklasan ng isa sa mga ina ang tunay na kalagayan ni Susan. Lumalabas na ang babaeng palaging nagpapakitang sosyal ay nakatira rin pala sa isang murang government-assisted rental unit. Mabilis na kumalat sa buong apartment complex ang impormasyong iyon. Sinamantala agad ng kanilang grupo ang pagkakataon. Sa isang management meeting na pinamumunuan ni Carlos, tumayo ang isa sa mga ina at hayagang ibinunyag sa lahat na si Susan ay nakatira lamang sa subsidized rental housing. Dahil dito, sunod-sunod ang batikos na natanggap ni Susan mula sa mga kapitbahay. Nasaktan siyang ipinaliwanag na legal siyang kwalipikado sa programang ibinigay ng gobyerno at napakaraming pawis at luha ang kanyang pinagdaanan bago niya nakuha ang bahay na iyon. Ngunit halos walang gustong makinig sa kanyang paliwanag. Pag-uwi, umiiyak si Susan habang naaalala kung gaano niya pinaghirapang alagaan at ayusin ang kanyang apartment. Nang makita ni Carlos ang ginawa ng grupo laban sa kanya, pribado niyang ipinatawag ang inang nanguna sa paninira. Pinagalitan niya ito dahil sa maruming paraan ng pag-atake kay Susan at inutusang humingi ng tawad sa mismong taong nasaktan nito, hindi sa kanya. Samantala, bahagyang gumaan ang loob ni Susan dahil sa pag-aalo ng kanyang maunawaing anak. Sa kabilang dako, abala si Samuel sa pag-inom kasama ang isang business partner. Iminungkahi ng lalaki na ibigay sa kanya ang ilan sa mga murang rental apartment upang magamit bilang lugar para sa kanilang mga VIP guest. Agad nagalit si Samuel. Pagkasakay sa sasakyan, sumigaw siya sa inis dahil para sa kanya ay inagaw ng gobyerno ang perang dapat sana ay napunta sa kanya. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dominic tungkol sa lumalalang problema sa rental housing, agad siyang nagbigay ng utos. Kailangan nilang paalisin ang lahat ng nakatira sa subsidized rental units. Bilang kapalit, garantisadong matatanggap ni Carlos ang 10 bilyong won na kailangan niya upang mailigtas si Jerome. Tinanggap ni Carlos ang kondisyon. Agad niyang pinanatili si Charis sa bahay at magdamag silang nag-aral ng mga dokumento hanggang kinaumagahan. Dahil sa kuryosidad, palihim silang sinilip ng ibang miyembro ng peking pamilya. Ngunit nadapa at nagkagulo ang mga ito kaya galit silang pinalayas ni Carlos. Kinabukasan, kinausap ni Carlos si Susan ng seryoso. Sinabi niyang kailangan na nitong umalis sa kanyang apartment. Gumuho ang mundo ni Susan at nagsimula siyang sumigaw dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Carlos. Ngunit biglang binago ni Carlos ang sinabi niya. Sa halip na basta paalisin, ipinahayag niyang gagawin niya si Susan bilang chairman ng council na kakatawan sa lahat ng rental housing residents. Mula sa matinding kalungkutan, biglang napalitan ng matinding saya ang mukha ni Susan. Sa tulong ng masigasig na pangangampanya ng buong peking pamilya, matagumpay siyang nahalal sa posisyon. Isa-isang lumapit ang mga dati niyang kalaban at mga ina sa apartment complex upang yumuko at humingi ng tawad kay Susan. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, maluwag niya silang pinatawad. Nang malaman ni Samuel na hindi lamang tumanggi si Carlos na paalisin ang mga residente, kundi nagtayo pa ito ng isang maayos na council para sa kanila, labis siyang nainis. Samantala, abala si Charis sa paglilinis ng bahay nang hindi sinasadyang makita niya ang lihim na ledger na nakatago sa ilalim ng lababo. Nang makita niya ang napakaraming numerong nakasulat doon, mabilis niyang nabuo sa isip ang katotohanan. Pag-uwi ni Hazel, agad siyang kinumpronta ni Charis. Labis ang kanyang sama ng loob nang mapagtantong ang perang ginamit upang tustusan ang kanyang pag-aaral ay galing pala sa maruruming transaksyon ng kanyang ate. Bagamat pilit na nagpaliwanag si Hazel, tuluyan nang gumuho ang paniniwala ni Charis. Umiiyak siyang sumigaw bago tuluyang umalis. Dahil sa sobrang pagod sa lahat ng nangyayari, pinuntahan ni Hazel si Dominic at nagsumite ng resignation letter. Kahit takutin siya ni Dominic gamit ang utos ni Samuel, matatag pa ring sinabi ni Hazel na aalis siya nang tahimik dala ang lihim na ledger. Ngunit nang makarating kay Samuel ang balita, personal siyang nagtungo sa management office at matagal na tinitigan ang larawan ni Hazel na parabang isa itong biktimang kailangan niyang habulin. Sinubukan ni Dominic na ipagtanggol si Hazel at ginamit pa ang sarili niyang reputasyon upang tiyaking mapagkakatiwalaan ito. Ngunit malamig lamang siyang tinanggihan ni Samuel. Para sa kanya, ang presensya ni Hazel ay isa ng tinik na hindi niya kayang tiisin. Upang tuluyang maalis ang problemang iyon, nakipagkita si Samuel kay Carlos sa may swing. Inutusan niya itong magmaneho ng truck at sundan lamang ang direksyong ibibigay ng kanyang sekretarya. Kapag nagawa iyon, agad niyang ibibigay kay Carlos ang 10 bilyong won. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pumayag si Carlos. Pagsapit ng gabi, siya ang nagmaneho ng truck habang sinusundan siya ng sekretarya ni Samuel sakay ng isang kotse upang ituro ang daan. Samantala, komportabling nakaupo si Samuel sa bahay habang pinapanood ang lahat ng live sa pamamagitan ng tracking camera. Nang makarating sila sa isang tahimik na bahagi ng kalsada, inutusan ng sekretarya si Carlos na apakan ng todo ang silinyador at sagasaan ang babaeng naghihintay sa bus stop. Mabilis na rumagasa ang truck patungo sa babae. Ngunit sa pinakahuling sandali, biglang pinihit ni Carlos ang manibela.
Sa halip na sagasaan ng babae, itinulak niya gamit ang truck ang sasakyan ng sekretarya hanggang sa gilid ng kalsada bago biglang promeno. Nabigo ang kanilang planong pagpatay. Galit na pinuntahan ni Carlos si Samuel. Nakahanda na sa harap nito ang isang maletang naglalaman ng 10 bilyong won. Tinukso siya ni Samuel at sinabing napakarami na niyang nagawang masasamang bagay noon, pero ngayon ay bigla siyang naging maawain kahit nalalagay na sa panganib ang buhay ni Jerome. Diretsahang sinabi ni Carlos na maaaring isa siyang masamang tao, ngunit ang taong nasa harap niya ang tunay na mababang uri ng basura. Hindi siya kailanman makikipagkompromiso sa isang taong tulad ni Samuel. Nagdilim ang mukha ni Samuel at galit na tinanong kung ano ba talaga ang balak niya. Ngumisi lamang ng misteryoso si Carlos. Diretsahan niyang sinabi na alam niyang ang lahat ng ginagawa ni Samuel ay para lamang mabawi ang lihim na ledger. Nang mabunyag ang tunay niyang pakay, agad nagbigay ng kondisyon si Samuel. Kapag dinala ni Carlos sa kanya ang ledger, palalayain niya si Jerome. Upang patunayang seryoso siya, agad niyang tinawagan si Police Chief Will at inutusang palayain si Jerome sa sandaling matanggap niya ang utos. Bilang kapalit, bibigyan si Will ng VIP membership sa kanilang elite club nang walang kailangang bayaran. Samantala, nagmamadaling pinuntahan ni Charisse ang kanyang ate at labis na nag-alala kung sino ang nagtangkang pumatay rito. Ngunit nasa matinding pagkabigla pa rin si Hazel at halos hindi makapagsalita. Dumating si Carlos at agad tinanong kung nasaan ang lihim na ledger dahil iyon ang dahilan kung bakit pinupuntirya si Hazel. Agad namang naging proteksyon si Charisse at tumayo sa harap ng kanyang ate. Sinabi niyang itinago na niya ang ledger sa isang ligtas na lugar. Nang sabihin ni Carlos na kailangan niyang hiramin iyon upang makipagkasundo kay Samuel, mariing tumutol si Charisse. Para sa kanya, walang matinong taong makikipagkasundo sa lalaking katatapos lamang magtangkang pumatay sa kanyang ate, lalo na't ang ledger mismo ang pinakamalaking kahinaan nito. Samantala, hinalughog ng sekretarya ni Samuel ang buong apartment ni Hazel, ngunit wala siyang nahanap. Napilitan siyang tawagan ang kanyang boss at sabihing nawawala ang ledger. Bukod pa roon, natuklasan din niyang peke ang kasal ni Carlos at Charisse at peke rin ang buong pamilyang ipinakilala nila sa apartment complex. Dahil wala pa rin silang progreso tungkol sa ledger, nagpasya si Carlos na gumamit ng Plan E upang mailigtas si Jerome. Inutusan niya ang buong grupo na agad imbestigahan ang One Club. Hinala niya, kailangan ni Samuel na makalikom ng 10 bilyong won upang maibigay bilang membership fee para makapasok sa elite club na iyon. Kasabay nito, nagmamadaling naglibot si Susan upang ipaalam na magkakaroon ng emergency meeting ng mga kinatawan ng residente. Kinabukasan, hinatid ni Charisse si Bom sa paaralan. Nang mapansin ng bata na malungkot ang kanyang mukha, tinanong nito kung nag-away ba silang magkapatid. Agad itong itinanggi ni Charisse. Kaya iniba ni Bom ang usapan at ibinulong sa kanya ang isang malaking sikreto tungkol sa bitak sa pader ng paaralan na mahigpit na ipinagbawal ng guro na ikwento sa iba. Matapos ihatid ang bata, sumama si Charisse sa grupo ng mga ina sa CAF at nakarinig ng marami pang reklamo. Galit na ikinuwento ng mga ina na napakapangit ng kalidad ng pagkakagawa sa paaralan. May mga bahagi pang tumutulo ng malala kaya napipilitang gumamit ng payong ang mga estudyante kahit nasa loob ng classroom. Nagpasya ang mga magulang na puntahan ang opisina ng prinsipal upang humingi ng paliwanag at isinama nila si Charisse bilang kakampi. Samantala, lihim na nakipagkita si Samuel kay Charisse. Walang pag-aalinlangan niyang inamin ang pagtatangkang pagpatay kay Hazel. Kasabay nito, ibinunyag din niyang hindi malinis ang nakaraan ng kanyang ate. Ayon sa kanya, dati ring pinili ni Hazel na pumikit at makisangkot sa mga maruruming gawain nila. Nag-alok si Samuel ng 500 milyong won kapalit ng lihim na ledger. Diretsahan itong tinanggihan ni Charisse at tinawag siyang isang walang pusong tao. Nang makitang hindi siya matinag, gumamit si Samuel ng psychological attack. Tinukso niya si Charisse at sinabing pumayag din naman itong maging peking asawa dahil sa pera. Pagkatapos, ibinunyag niyang ang tunay na dahilan kung bakit nagpumilit si Carlos na maging chairman ng apartment complex ay upang makuha ang 17 bilyong won na maintenance fund. Labis na nagulat si Charisse sa narinig. Galit siyang bumalik sa bahay. Sa pagkakataong iyon, abala si Hazel sa pagluluto habang nakatitig naman sa kanya ang isa sa mga kasama ni Carlos na halos hindi kumukurap hanggang sa guluhin siya ng VIP na customer. Pagpasok ni Charisse, agad niyang tinawag si Carlos at kinumpronta tungkol sa plano nitong kunin ang 17 bilyong won. Nang malaman ni Carlos na nakipagkita si Charisse kay Samuel, agad niyang isinara ang pinto at pinagbawalan ang magkapatid na lumabas ng bahay. Para sa kanya, kapag lumabas sila sa ganoong sitwasyon, maaari silang maging madaling target ni Samuel. Bilang nakatatandang kapatid, kalmadong dinala ni Hazel si Charisse sa loob ng silid upang kausapin. Ipinaliwanag niyang kung nagawa ni Charisse na magpanggap bilang asawa dahil sa pera, mayroon ding karapatan si Carlos na kumilos para sa sarili nitong layunin. Mas mahalaga, kahit alam ni Carlos na wala na ang perang nasa maintenance fund, inilagay pa rin nito sa panganib ang sariling buhay upang iligtas si Hazel. Pagsapit ng gabi, hinanap ni Carlos si Charisse upang maipaliwanag ang lahat. Sinabi niyang ang lahat ng pagpapanggap at planong ginawa niya ay para makalikom ng 10 bilyong won upang mailigtas ang isang mabuting taong nakulong ng hindi patas. Taos-puso rin siyang humingi ng tawad dahil nadamay sa panganib sina Charisse at Hazel. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nanatiling matatag si Charisse sa desisyong huwag muna ibigay ang ledger. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Carlos ngayong wala siyang pera. Ngunit hindi man lamang natinag si Carlos at sinabing mayroon na siyang sariling plano. Kinabukasan, pinangunahan ni Susan ang mga residente sa isang security patrol. Ngunit habang maayos ang panahon noong una, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Dahil dito, napilitan siyang umuwi ng mas maaga. Habang dumaraan sa kindergarten ng apartment complex, bigla siyang napahinto nang makita ang isang bagay na labis niyang ikinagulat. Sa likod ng isang poster na nakadikit sa pader ay may napakalaking bitak. Sa isang tingin pa lamang, malinaw ng napakapangit ng kalidad ng pagkakagawa sa gusali. Kinabukasan ng umaga, sama-samang nag-aalmusal ang buong peking pamilya sa bahay ni Carlos. Ngunit tahimik lamang si Charis at matigas na tumangging kumain. Dahil dito, ginamit ni Carlos si Bom bilang tagapamagitan at pinaalalahanan si Charis na kailangan niyang kumain upang manatiling malakas. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Charis at ayaw makinig kaya naipit sa pagitan nila ang bata. Sa huli, tumayo si Bom at nagbanta na kapag hindi kumain si Charis, hindi rin siya papasok sa paaralan. Nang mapansing unti-unti nang sumusuko si Charis sa kanyang pangungulit, lalo pang sinamantala ni Bom ang pagkakataon. Nagbigay siya ng kondisyon na kailangan munang magyakapan sina Charis at Carlos bago siya pumayag na kunin ang kanyang bag at pumasok sa paaralan. Namula sa hiya si Charis at balaksanang tumanggi. Ngunit sabay-sabay na sinuportahan ng buong peking pamilya si Bom at pinilit ang dalawa na magyakapan sa harap nila. Mula sa malayo, pinapanood ni Hazel ang masayang pang-aasar ng lahat at hindi niya napigilang mapangiti. Samantala, nagtipon ang mga makapangyarihang miyembro ng One Club upang pag-usapan ang kanilang mga plano para sa pagsisimula ng Oman City Project. Hindi nila alam na palihim silang kinukunan ng litrato ng mga tauhan ni Carlos na nakatago sa malapit. Nang maiuwi ang maraming litrato, nagsimulang ipaliwanag ng buong grupo kay Carlos kung gaano kalalakas ang mga taong iyon. Bawat isa ay may napakalaking impluwensya at higit sa lahat, kontrolado nila ang maraming malalaking media at news organizations. Matapos marinig ang lahat, napabuntong hininga na lamang si Carlos. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit napakayabang ni Samuel at kung bakit tila wala itong kinatatakutan. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Susan dala ang mga larawan ng malalaking bitak sa kindergarten. Labis siyang nag-aalala. Natatakot siyang kapag nalantad ang napakasamang kalidad ng pagkakagawa sa paaralan, maaaring bumagsak ng husto ang halaga ng mga apartment sa lugar. Kasabay nito, hinamon niya si Carlos bilang chairman kung paano nito haharapin ang napakahirap na problemang iyon. Ngunit malinaw ang sagot ni Carlos. Para sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan ng mga bata kaysa sa presyo ng mga apartment. Kaya kailangan nilang ilantad ang problema. Hindi lamang siya nagsalita. Nang gabing iyon, lihim na pumasok ang buong grupo sa kindergarten na parang mga ninja upang mangolekta ng maraming ebidensya tungkol sa mga sira at palpak na construction work ng kontraktor. Kinabukasan, sa halip na hayaang pumasok si Bom sa mapanganib na paaralan, nagpa siya ang buong pamilya na payagan muna siyang lumiban. Pagkatapos, sama-sama silang lumabas upang mag-enjoy at magkaroon ng simpleng camping trip. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Carlos ang pag-atake kay Samuel sa pamamagitan ng paglalantad sa mga kahinaan ng kumpanyang nagtayo ng apartment complex. Pinakamalinaw ang problema sa mga pader ng kindergarten, na punang bitak at halos bumagsak na sa mga bata. Dahil kaligtasan ng kanilang mga anak ang pinakamahalaga sa mga residente, mabilis na naging malaking issue ang problema at umabot pa sa media. Ngunit isang malaking problema ang sumunod. Pinilit ni Samuel si Dominic na gumawa ng video at sabihing naloko siya ni Hazel at Carlos na umano'y nagtulungan upang nakawin ang 17 bilyong won na maintenance fund na matagal na inipon ng mga residente. Dahil dito, biglang bumaliktad ang sitwasyon laban kay Carlos. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto siya matapos kumalat ang eskandalo sa buong apartment complex. Bago siya sumama sa mga pulis, hiniling ni Carlos sa VIP na siya muna ang humawak sa responsibilidad habang wala siya at bantayan ng mabuti ang kanilang pamilya. Samantala, tuwang-tuwa si Samuel dahil pakiramdam niya ay wala ng paraan upang makatakas si Carlos sa sitwasyon. Pinatago pa niya ng tuluyan si Dominic at binigyan ito ng pera upang tumakas. Binalaan din niya na kapag nagtangka itong magpakita at magsalita laban sa kanila, papatayin niya ito at ang pamilya nito gaya ng ginawa niya sa dating chairman. Ngunit hindi nakatakas si Dominic. Sa mismong paglabas niya, hinarap siya ni Susan at diretsahang inakusahan na kasama siya ng dating chairman at ni Samuel sa paglustay ng pera. Sa tulong ng mga tauhan ni Carlos, matagumpay nilang nahuli si Dominic. Samantala, pinuntahan ni Samuel si Carlos sa detention center upang kutyain siya habang ang iba naman ay patuloy na tumutulong sa kanya. Alam nilang makakalabas din si Carlos kinabukasan dahil ang mas malaking problema ay naghihintay sa labas kung paano niya haharapin ang mga residente. Kinabukasan, sinalubong siya ni Gabriel at dinala pabalik sa apartment complex. Ngunit pagdating nila, nakita ni Carlos ang grupo ng mga residenteng nagpoprotesta at gustong paalisin siya sa lugar. Binato siya ng mga itlog at kung ano-anong bagay mula sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Charis dala ang isang payong at agad siyang pinrotektahan mula sa mga ibinabato. Sinubukan niyang ipagtanggol si Carlos, ngunit pati siya ay binato ng mga residente. Agad siyang yakap ni Carlos upang protektahan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ilang romantikong segundo sa pagitan nila at unti-unting naramdaman ni Charis na maaaring nahuhulog na talaga ang loob niya kay Carlos. Ngunit agad ding pinutol ni Gabriel ang sandali at sinabi sa kanila na hindi iyon ang tamang oras. Tumayo si Carlos at nanatiling kalmado kahit binabato na naman siya, ngayon naman ay asin. Malinaw niyang sinabi sa mga residente na hindi siya tatakas kasama ang kanyang pamilya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang tunay na magnanakaw na kumuha ng buong maintenance fund. Ngunit nagbabala rin siya na kapag may sinumang muling manakit sa kanyang pamilya, pagsisisihan nila yon. Pagpasok niya sa apartment, masayang sinalubong siya ng kanyang mga tauhan.
Lalo na si Susan na nagpa siya ng lubusan na magtiwala sa kanya at suportahan siya sa lahat ng susunod niyang plano. Ngunit ayaw na ni Carlos na magsinungaling pa. Inamin niya kay Susan na totoo ang kumakalat na balita na noong una ay dumating siya sa apartment complex upang nakawin ang maintenance fund. Ngunit nang matuklasan niyang may nauna ng kumuha ng pera, nagpa siya siyang labanan na lamang ang katiwalian. Bahagyang nagulat si Susan, ngunit sinabi pa rin niyang naniniwala siya kay Carlos at mananatili sa kanyang panig. Sa pagkakataong iyon, ibinigay na rin ni Charis kay Carlos ang lihim na ledger. Sinabi niyang handa na si Hazel na akuin ang responsibilidad at tanggapin ang kaparusahan sa kanyang mga nagawa. Ipinaalala rin niya kay Carlos na inilalagay niya sa panganib ang buhay ng kanyang ate, kaya umaasa siyang tuluyan nitong mapabagsak si Samuel at ang kanyang katiwalian. Matapos suriin ni Carlos ang ledger, pinuntahan niya si Dominic. Ipinaliwanag niyang nakatala roon ang lahat ng iligal na transaksyon, ngunit ang mga pangalan lamang ni Dominic at ng dating chairman ang lumalabas. Walang pangalan ni Samuel sa ledger. Dahil patay na ang dating chairman, si Dominic ang magiging pangunahing suspect sa mata ng pulisya. At kapag dumating ang oras, siguradong isasakripisyo siya ni Samuel upang mailigtas ang sarili. Doon tuluyang naniwala si Dominic sa sinabi ni Carlos. Pagkatapos, pinuntahan ni Carlos ang isang pulis at ibinigay ang ebidensya tungkol sa katiwalian ng Taesan Company sa pagtatayo ng apartment complex. Ipinaliwanag niyang dapat nitong samantalahin ang pagkakataon dahil kapag napabagsak nila si Samuel, maaari silang mapromote ng kanyang superior. Mas malaki pa ang maaari nilang makuha kaysa sa 10 bilyong won na matagal nilang pinapangarap. Dahil dito, nagsimulang pag-isipan ng pulis ang alok at nangakong hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang bumabagsak si Samuel. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Carlos ng tawag na lumala ng husto ang kondisyon ni Jerome. Agad siyang tumakbo upang dalawin ito. Mahina na si Jerome at sinabi kay Carlos na alagaan na lamang ang sarili at huwag nang ilagay sa panganib ang kanyang buhay para sa isang matandang lalaking malapit ng mamatay. Ngunit nangako si Carlos na malapit na niya itong mailalabas at muli silang magsasama gaya ng dati. Nagpasalamat si Jerome sa kanya dahil naging anak niya ito at tiniis ang lahat ng hirap kasama niya sa loob ng maraming taon. Labis na naantig si Carlos at hindi niya napigilang umiyak. Nang tatayo na siya upang umalis, umiiyak ding sinabi ni Jerome na mahal niya siya at tinawag siyang anak. Sa sobrang emosyon, hindi na nagawang sumagot ni Carlos at tahimik na umalis. Samantala, dahil kumalat na sa buong bansa ang balita tungkol sa katiwalian ng Taesan Company, nagpa siya si Samuel na personal na magsagawa ng meeting sa apartment complex. Ipinakilala niya ang sarili bilang chairman ng kumpanya at may-ari ng development. Sinubukan niyang kontrahin ang lahat ng paratang at akitin ang mga residente gamit ang pera. Nangako siyang sasagutin niya ang buong renovation ng kindergarten. Habang inaayos ito, ililipat ang mga bata sa isang malapit at mamahaling language kindergarten at siya rin ang sasagot sa lahat ng gastos. Ngunit sinira ni Carlos ang kanyang plano. Pumasok siya sa meeting dala ang isang malaking sledgehammer. Dahil naka-live broadcast ang buong pagpupulong, sinamantala niya ang pagkakataon. Itinaas niya ang martilyo at binasag ang unang pader na nakita niya sa meeting room. Labis na nagulat ang lahat nang makita nilang ang mga pader ng apartment complex ay punong basura at napakahina ng pagkakagawa. Malinaw na construction fraud iyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng lahat ng residente. Sa harap ng lahat ng kamera, diretsahang tinanong ni Carlos si Samuel kung kaya ba nitong gibain at muling itayo ang buong apartment complex mula simula. Walang posibleng maayos na sagot sa tanong na iyon. Dahil tuluyan ng napahiya at nabunyag ang problema ng kanyang kumpanya, umalis si Samuel na galit at napahiya. Kinabukasan, kumatok si Susan sa bahay ni Carlos at pinapunta siya sa labas. Paglabas niya, nakita niyang nagtipon ang mga residente upang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Nagulat si Carlos. Sinabi ng mga residente na mula ngayon ay susuportahan nila siya sa anumang gagawin niya. Ngunit pagsapit ng gabi, kumuha si Samuel ng isang basket ng mansanas at nagtungo upang dalawin si Jerome na hindi naman siya kilala. Sinabi ni Samuel na siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap ni Carlos. Ipinaalala pa niya ang nangyari sa ina ni Carlos na tumayo sa harap ng demolition workers upang protektahan ang kanilang tahanan. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ng demolition team ang trabaho at namatay ang kanyang ina sa ilalim ng gumuhong istruktura. Doon napagtanto ni Jerome na hindi kaalyado si Samuel. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit pinigilan siya ni Samuel. Pagkatapos, pinatay ni Samuel ang mga makinang sumusuporta sa kanyang buhay at tuluyan siyang pinabayaan. Ilang sandali lamang matapos umalis si Samuel, dumating si Carlos upang dalawin si Jerome gaya ng nakasanayan. Noong una, inakala niyang natutulog lamang ito. Ngunit nang lapitan niya, napansin niyang nakadiskonekta ang mga medical equipment. Agad siyang gumuho. Paulit-ulit niyang tinawag si Jerome habang umiiyak at humihingi ng tulong sa sinumang maaaring makasagip sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Patay na si Jerome. Sa unang araw ng burol, buong kapal ng mukhang dumating si Samuel upang magbigay ng respeto. Sinabi niya kay Carlos na itinuring daw niyang parang anak si Jerome at dapat sana ay kasama siya nito sa mga huling sandali. Pagkatapos, sinabi niyang huwag nang mag-alala dahil mapayapa naman daw itong namatay. Habang sinasabi iyon, tumawa pa siya. Doon tuluyang naunawaan ni Carlos at ng kanyang mga tauhan na si Samuel mismo ang pumatay kay Jerome. Pagkatapos, kalmado lamang itong umalis na para bang wala siyang ginawang masama. Hindi napigilan ni Carlos ang sarili at tumakbo sa likuran niya. Sinuntok niya si Samuel at nangakong papatayin niya ito kahit iyon pa ang huling bagay na gawin niya sa kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, hinintay ni Carlos na makatulog ang kanyang mga tauhan.
Nagpasya siyang mag-isang puntahan si Samuel upang tapusin na ang lahat. Ngunit paglabas niya, naghihintay na roon si Charisse at pinigilan siya. Doon tuluyang bumagsak si Carlos. Humagulgol siya na parang isang bata at sinabi kay Charisse na namatay si Jerome dahil sa kanya. Kinalma siya ni Charisse at ipinaalala na hindi siya nag-iisa. Kasama niya silang lahat at sama-sama silang kukuha ng hustisya para kay Jerome. Sinabi rin niyang kung gusto niyang maging proud sa kanya ang taong itinuring niyang ama, hindi siya maaaring padalos-dalos at sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Samantala, napuno ng mga dating tauhan ni Jerome ang funeral hall. Lahat sila ay labis na nagulat at nasaktan sa kanyang pagkamatay. Doon nakita kung gaano siya kamahal at iginagalang bilang isang mahusay na leader. Pagkatapos, isinama ni Carlos ang tatlo niyang pinakamalapit na tauhan sa isang restaurant na madalas puntahan ni Jerome kasama sila. Doon, hindi nila napigilang umiyak habang inaalala kung paano sila dati pinipilit nitong kumain ng marami upang manatiling malakas. May mga pagkakataon pa raw na pinapagalitan o hinahampas sila nito upang mapilit silang tumigil sa trabaho at magpahinga. Sa pagkakataong iyon, nagawa ni Carlos na kontrolin ang kanyang galit. Alam niyang kailangan niyang manatiling malinaw ang isip kung gusto niyang makapaghiganti ng tama para kay Jerome. Samantala, dahil alam ni Samuel na kailangan na niyang protektahan ang sarili, tinawagan niya si Police Chief Will at sinabing magkita sila sa One Club matapos siyang mapaghinalaan sa pagkamatay ni Jerome. Pagkatapos, pinuntahan niya si Susan at inalok ito ng isang apartment unit sa bagong kompleks kasama ang malaking halaga ng pera kapalit ng pagtalikod kay Carlos. Ngunit galit siyang itinaboy ni Susan. Sinabi nitong hindi siya makikipagtulungan sa isang magnanakaw na tulad niya. Matapos makapagpahinga ng kaunti, sinabi ni Carlos sa kanyang pamilya na oras na para gumanti. Dinala niya si Dominic sa kanilang bahay upang maprotektahan ito dahil patuloy itong hinahanap ni Samuel. Pagkatapos, inilatag niya ang pangunahing bahagi ng kanyang plano. Kailangan nilang pasukin ang One Club dahil doon nakatago ang lahat ng perang ninanakaw ni Samuel. Ngunit mabilis nilang natuklas ang halos imposibleng pasukin ang lugar dahil napakahigpit ng seguridad. Dahil dito, sinabi ni Carlos na kung hindi sila makapasok sa pera, sila mismo ang magpapalabas ng pera mula sa loob. Kinabukasan, nagtungo si Carlos at ang kanyang mga tauhan sa One Club gamit ang mga peking identification. Sinabi nila sa security personnel sa entrance na mga opisyal sila mula sa municipal government at naroon sila upang magsagawa ng routine inspection dahil sa mga reklamong natanggap tungkol sa lugar. Sa pagsunod sa plano, napag-alaman nilang mabaho ang lugar at tila amoy bangkay. Dahil dito, agad kinabahan ang mga security guard dahil alam nilang kapag tumawag ang municipal government sa pulisya at nagsimula ang malaking investigasyon, maaaring matuklasan ang mga bangkay na totoong nakabaon doon. Dahil dito, pinayagan nilang makapasok sina Carlos at ang kanyang mga tauhan. Pagpasok sa One Club, diretsahang hinarap ni Carlos si Samuel at ang iba pang miyembro. Binantaan niyang tatawag siya sa pulisya at ipapaimbestiga ang mga bangkay na nakabaon sa hardin, lalo na't ang mga iyon ay mga taong misteryosong nawala. Kinagat ni Samuel ang pay ni Carlos. Agad niyang ipinabakante ang lugar at ipinalabas ang lahat ng perang nakatago sa loob. Ngunit inaasahan na ni Carlos na gagamit si Samuel ng maraming sasakyan bilang panggulo at isa lamang sa mga iyon ang tunay na may dalang pera. At iyon mismo ang ginawa ni Samuel. Dahil handa na si Carlos, kumuha siya ng ilang residente upang tulungan ang kanyang mga tauhan na sundan ang bawat sasakyang lumabas sa One Club. Iba't ibang direksyon ang tinahak ng mga ito upang lalong mahirapan silang malaman kung alin ang tunay na may dalang pera. Ang sasakyang sinusundan ni Carlos ay nakarating sa isang liblib na lugar at biglang huminto. Doon nila napagtantong bitag pala iyon ni Samuel. Biglang naglabasan ang mga tauhan nito upang patayin sina Carlos at ang kanyang mga kasama. Sinubukan silang tulungan ng VIP customer na si Juan sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan para makatakas sila, ngunit biglang naglabas ng kutsilyo ang tauhan ni Samuel at sinaksak siya. Agad silang sumakay sa sasakyan at tumakas. Labis silang natakot dahil inakala nilang mamamatay ito sa kanyang sugat. Ngunit biglang tumigil ito sa pag-arte at nagsimulang tumawa. Lumalabas na naghanda pala siya at naglagay ng makapal na notebook sa ilalim ng kanyang damit upang magsilbing proteksyon. Sa halip na tumama sa kanyang katawan, sa notebook tumagos ang kutsilyo. Ang pag-aalala at pag-iyak ni Carlos ay agad napalitan ng tawanan dahil sa pagiging tuso ni Juan. Samantala, magkasamang nagmamanman sina Charisse at Susan sa labas ng One Club. Inaasahan din kasi ni Carlos na peke lamang ang unang grupo ng mga sasakyang inilabas at kalaunan palalabas ang tunay na sasakyang may dalang pera. Tama ang kanyang hinala. Nakita ni Charisse at Susan si Samuel na lumabas sakay ng isang maliit at hindi kapansin-pansing sasakyan. Agad nilang nahinalang naroon ang pera kaya tahimik nila itong sinundan. Pumasok ang sasakyan ni Samuel sa True Value Apartment Complex. Ngunit nang makapasok ito sa parking garage, agad nagsara ang gate kaya hindi na nila nalaman kung saan eksaktong dinala ang pera. Gayunman, malaking progreso pa rin yon dahil sigurado na silang nasa loob ng apartment complex ang pera. Lumalabas na inilagay ni Samuel ang mga kahon ng pera sa isang partikular na unit. Matapos magsagawa ng kaunting investigasyon sa system ng apartment complex, natuklasan nila ang isang unit na walang nakatira, ngunit regular at walang palya ang bayad sa maintenance at iba pang monthly fees. Doon nila nahinalang nakatago ang pera. Nagawa ng isa sa mga tauhan ni Carlos na i-hack ang lock ng unit at buksan ang pinto. Pagpasok nila, nakita nila ang napakaraming pera. Mahigit 17 bilyong won yon dahil hindi lamang pera mula sa kanilang apartment complex ang naroon kundi pati ang perang ninakaw ni Samuel mula sa iba pang residential complexes.
Dahil wala nang ibang lubos na pinagkakatiwalaan si Carlos kundi ang sarili niyang pamilya, nagpasya siyang salitan silang magbabantay sa unit ng tigdadalawa buong gabi. Kinabukasan, plano nilang ipaalam sa mga residente na nahanap na nila ang nawawalang pera. Magkasamang naiwan sina Hazel at Nam upang bantayan ang unit. Doon sinabi ni Hazel na kapag natapos na ang lahat, kusa siyang susuko sa mga otoridad. Nahihiyang sinabi naman ni Nam na kapag nakalaya siya, maghihintay siya dala ang isang cake. Inamin pa niyang tila nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya at gusto niyang mas mapalapit dito kapag maayos na ang kanilang mga buhay at nakalaya na siya. Ngumiti si Hazel at sinabing gusto niya pala ang mango cake na para bang ipinahihiwatig din niyang may nararamdaman siya para kay Nam at handa siyang hintayin ito. Kinabukasan, inilabas ni Carlos ang mga kahon sa gitna ng apartment complex. Nagtipon ang lahat ng residente upang ipagdiwang ang pagbabalik ng kanilang pera. Ngunit nang buksan ni Carlos ang mga kahon, wala na roon ang pera. Sa halip, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Juan na nagpapaalala kung nakalimutan na ba niyang dati itong isang mahusay na manloloko. Napatawa na lamang si Carlos sa sobrang pagkagulat dahil hindi niya inaasahang pagtataksilan siya ni Juan at nanakawin ang pera. Ngunit nang suriin nila ang CCTV footage, nakita nilang kasama ni Juan sa sasakyan ang tauhan ni Samuel. Bukod pa roon, hindi pinatay ni Juan ang kanyang cellphone kaya nagawa nilang matukoy ang lokasyon nito. Doon napagtanto ni Carlos na hindi sila pinagtaksilan ni Juan. Dinukot ito ni Samuel at ginagamit lamang bilang pain upang mapilit si Carlos na puntahan siya. At iyon na ang totoong nangyari. Noong mga sandaling iyon, bugbog at pinahihirapan si Juan. Sinabi niya kay Samuel na patay na lamang siya dahil walang darating upang iligtas siya. Lumalabas na pinilit din siya ni Samuel na kunin ang pera at sumama sa kanya. Binantaan kasi nitong kapag hindi siya sumunod, papasukin ng mga tauhan nito ang unit ni Carlos at pahihirapan ang lahat ng naroon. Dahil natatakot si Juan para sa kanila, napilitan siyang sumunod. Ngunit bago pa siya tuluyang patayin ni Samuel, dumating si Carlos. Hindi siya nagpakita ng anumang takot kahit po ng mga tauhan ni Samuel ang buong lugar. Una niyang nilapitan si Juan upang tiyaking maayos pa ito. Sinabi niyang siguradong makakalabas silang dalawa roon. Pagkatapos, umalis si Samuel at iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin sina Carlos at Juan. Inutusan pa niya ang kanyang assistant na ilibing ang kanilang mga bangkay kapag natapos na ang lahat. Ngunit dating gangster boss si Carlos kaya nagawa niyang labanan ang mga tauhan ni Samuel. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo niyang pinakamalapit na kasamahan upang tumulong. Magkakasama nilang napabagsak ang mga tauhan ni Samuel. Matapos ang mahirap na laban, naupo muna sina Carlos at ang kanyang grupo upang magpahinga. Biglang napaiyak si Juan habang nagpapasalamat sa kanilang pagdating at pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Carlos na wala iyon dahil bahagi na siya ng kanilang pamilya at natural lamang na iligtas nila ang isa't isa. Ngunit hindi roon natapos ang lahat. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa kumpanya ni Samuel upang imbestigahan ang malawakang katiwalian. Ang pulis na dating kinausap ni Carlos ang nagpasimula nito gamit ang mga ebidensyang ibinigay sa kanya. Gayunman, hindi rin nakalimutan ni Carlos na dati ring nakipagsabuatan ang pulis kay Samuel nang mapatay si Jerome. Dahil dito, naghihintay si Carlos sa labas ng bahay nito. Sa pagkakataong iyon, ibinigay niya ang mga ebidensyang nagpapatunay sa mismong katiwalian at paglustay ng pulis. Binantaan niyang sisirain niya ang buong karyer nito kapag hindi ito sumunod. Napilitan ang pulis na gawin ang ipinag-uutos ni Carlos. Inutusan niya itong halughugin ang One Club dahil maraming bangkay ang nakabaon doon. Nang puntahan ng mga pulis ang lugar, tunay ngang natuklasan nila ang napakaraming bangkay. Lahat ng iyon ay iniugnay kay Samuel at mabilis siyang nakilala ng buong bansa bilang isang kriminal. Ngunit kinagabihan, nakatanggap si Carlos ng litrato mula kay Samuel na kasama nito si Bom. Sinabi nitong naghihintay siya sa rooftop ng kanyang building. Agad tumakbo roon si Carlos upang iligtas si Bom. Ngunit pagdating niya, si Samuel lamang ang naroon. Sinabi ni Samuel na hindi naman siya ganoon kasama para idamay si Bom sa kanilang problema. Pagkatapos, ibinigay niya kay Carlos ang dalawang malalaking bag na punang pera. Sinabi niyang iyon ang pera mula sa maintenance fund. Wala na raw saysay ang pera sa kanya dahil tuluyan nang nasira ang kanyang buhay. Kaya gusto niyang ibigay iyon kay Carlos bilang regalo dahil gusto niya ito at naniniwala siyang magkapareho silang dalawa. Ngunit sinabi ni Carlos na naawa siya kay Samuel dahil hindi sila magkapareho. Si Samuel ay isang magnanakaw at mamamatay tao, samantalang siya ay isang taong desperado lamang na iligtas ang lalaking nagpalaki sa kanya. Nagalit si Samuel. Inihagis niya ang isang kutsilyo sa harap ni Carlos at sinabi niyang iyon mismo ang kutsilyong ginamit niya upang putulin ang mga linya ng medical equipment at patayin si Jerome. Ginawa raw niya iyon dahil ganoon din ang tingin ni Jerome sa kanya, punang awa. Dahil sa galit, agad sinugod ni Carlos si Samuel at paulit-ulit siyang sinuntok. Kinuha pa niya ang kutsilyo at muntik na niya itong saksakin. Ngunit sa pinakahuling sandali, naalala niya si Jerome. Nagawa niyang pigilan ang sarili. Kinuha na lamang niya ang pera at umalis. Kinabukasan, dinala ni Carlos ang pera kay Susan. Nagpasalamat ito dahil sa wakas ay naibalik na ang pera niya at ng lahat ng residente. Samantala, nasa ospital si Samuel habang nasa kustodiyan ng mga pulis. Dinalaw siya ni Police Chief Will at sinabing maaari niya itong tulungan sa kaso kapalit ng 50 bilyong won. Wala nang ibang pagpipilian si Samuel kaya napilitan siyang pumayag. Kinabukasan, dinala siya para sa investigasyon na kumpiyansang poprotektahan siya ni Will at ng iba pang miyembro ng One Club. Ngunit ayaw nang bigyan ni Carlos ng pagkakataon ang anumang uri ng katiwalian. Ginawa niyang malaking public issue ang kaso.
Lumapit siya sa mga reporter na naghihintay sa labas ng police station at malakas na pinatugtog ang audio recordings kung saan maririnig ang sariling boses ni Samuel na umaaming siya mismo ang pumatay kay Jerome. Hindi pa roon natapos si Carlos. Ipinakita rin niya ang video ni Samuel habang nasa ospital at kinukwento kay Will ang lahat ng krimeng ginawa ng mga miyembro ng One Club at kung paano niya sila tinulungan upang makatakas sa pananagutan. Inamin pa nitong itinago niya ang mga bangkay ng kanilang mga biktima kasama ng sarili niyang mga biktima sa One Club. Doon napagtanto ni Samuel na tuluyan ng tapos ang lahat para sa kanya. Nawalan siya ng kontrol at sinubukang sugurin si Carlos. Ngunit lalo lamang niyang ipinahiya at inilantad ang sarili sa harap ng mga reporter at pulis. Agad siyang dinala ng mga otoridad. Kasabay nito, isa-isang inaresto ang lahat ng miyembro ng One Club bago pa sila makatakas. Kinabukasan, magkasamang nagtungo sina Dominic at Hazel kasama si Charis sa police station upang kusang sumuko at harapin ang kaparusahan sa kanilang mga nagawa. Kasama rin nila si Nam upang magpaalam kay Hazel. Muli niyang pinaalalahanan itong maghihintay siya hanggang sa makalaya ito. Pagkatapos, bumalik si Charis kay Carlos. Samantala, inalis na ni Carlos at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng gamit sa apartment dahil oras na para magsimula ang bawat isa ng kani-kanilang buhay. Ngunit bago sila tuluyang magkahiwa-hiwalay, kumuha si Carlos ng kamera at hiniling na magkaroon sila ng isang tunay na family photo. Matapos makuha ang larawan, dinala yon ni Carlos sa puntod ni Jerome. Sinabi niyang naipaghiganti na niya ang pagkamatay nito. Ipinangako rin niyang lalayo na siya sa gulo at magsisimula ng isang ganap na bagong buhay. Makalipas ang 3 taon, natapos ni Hazel ang kanyang sentensya at natupad ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bakery. Kasama niyang nagtatrabaho roon si Dominic na tuluyan ng nagbago at naging ibang tao. Tinupad din ni Nam ang kanyang pangako kay Hazel. Hinintay niya ito hanggang sa makalaya at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong magsama. Samantala, nagpa siya ang isa sa mga tauhan ni Carlos na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil palaging sinasabi ni Jerome na siya ang pinakamatalino sa grupo at sayang ang kanyang talino kung gagamitin lamang sa mundo ng mga gangster. Ang nakatatandang kasamahan naman nila ay nagtrabaho sa bagay na pinakagusto niya, pagkain. Nagtrabaho siya sa isang restaurant, bagamat halos pagkain pa rin ang madalas niyang ginagawa. Isang araw, silang tatlo ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Carlos. Ipinaalam niyang nagbukas siya ng sarili niyang law office. Matapos ang 3 taong pagkakahiwalay, agad silang nagtungo roon upang batiin siya sa kanyang bagong buhay. Ngunit sinabi ni Carlos na hindi niya sila tinawag para lamang magdiwang. Gusto niyang muli silang makatrabaho. Sa sandaling iyon, pumasok si Charis. Lumalabas na siya ang unang opisyal na empleyadong kinuha ni Carlos. Muling kumuha si Charis ng bar exam at sa pagkakataong iyon ay matagumpay siyang nakapasa at opisyal nang naging abogado. Inalok siya ni Carlos na magtrabaho sa kanyang law office kapalit ng 50% ng kita. Si Charis ang hahawak sa legal side ng mga kaso, habang si Carlos naman ang magiging responsable sa mga numero at mga kasong may kaugnayan sa paglustay dahil marami na siyang karanasan sa ganoong bagay. At dahil mahina si Charis pagdating sa malaking halaga ng pera, agad siyang pumayag sa alok na 50% ng kita. Ngunit mayroon pang isang huling sorpresa. Pumasok si Juan. Hindi rin siya nakalimutan ni Carlos at nagpa siyang isama rin ito sa kanilang bagong team. Samantala, si Susan na ang namamahala sa halos lahat ng bagay sa apartment complex. Ngunit muling lumitaw ang isang problema. Humihingi ang maintenance company ng 600 milyong won dahil umano sa mga pagkaantala. Sinamantala ng kumpanya ang lahat ng problemang nangyari upang makakuha ng karagdagang pera mula sa mga residente. Ngunit dumating sina Carlos at Charis sa meeting ng mga residente at tiniyak sa lahat na bumalik sila upang muling ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Gamit ang batas, pinatunayan ni Charis na sa halip na ang mga residente ang magbayad, ang maintenance company ang obligadong magbigay ng compensation dahil sa lahat ng problemang nangyari. Sa isang iglap, nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon pabor sa mga residente. Labis na natuwa ang lahat sa pagbabalik ni Carlos at Charis. Sa huli, nagpasya si Carlos at ang kanyang buong team na magtrabaho sa True Value Apartment Complex sa loob ng 1 buwan upang suriin ang lahat ng financial records at tiyaking tuluyan nang mawawala ang anumang uri ng paglustay at katiwalian sa lugar. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.